Ang batang babaeng ito ay dating nanirahan sa isang masayang pamilya at lubos na minahal ng kanyang ama. Ngunit noon ay nasaksihan ng batang babae ang kanyang ama na lumabas mula sa isang hotel kasama ang isang magandang babae na nagdulot ng pagkabigla at sakit sa kanya. Nagdesisyon ang batang babae na habulin ang sasakyang iyon at habang hinatid ng kanyang ama ang kanyang kalaguyo, biglang may isang estudyanteng babae na tumalon sa harap ng sasakyan. Nagulat ang ama nang makita na ito ang kanyang anak na si Wonju. Sumigaw ng malakas ang anak at tinanong kung bakit ang babaeng iyon at agad na tumawag ng ambulansya ang ama. Pagkatapos, dinala ng ama ang kanyang kalaguyo sa bahay. Kinuha ang lahat ng pera sa bahay upang maghanda na tumakas kasama ang babaeng ito para sa bagong kaligayahan. Pagdating ng asawa sa bahay, binasag niya ang isang paso sa lupa bilang pagpapakita ng galit, ngunit walang ginawang pisikal na aksyon sa dalawa, tanging pinanood lamang ang asawa na pinapakalmahan ang kanyang kalaguyo. Si Wonju, puno ng sugat, umuwi, ngunit ang kanyang ama ay walang anumang habag at mabilis na tumakas kasama ang kanyang kalaguyo. Nang makita ang kanyang ina na nakatayo sa bahay na may walang magawang tingin, isang puot ang nagsimulang mabuo sa puso ng batang babae. Mula noon, ang larawan ng buong pamilya ay wala na ang ama. Pagkalipas ng 15 taon, isinuot ni Wonju ang isang masikip na damit at pumunta sa isang libingan, nagsuot ng itim na salamin at pumasok upang dumalo sa libing ng kanyang ama. Sa loob, sinabi ni Wonju sa matandang kalaguyo, may nagsabi na kung talagang kailangan mong magiganti sa isang tao, kahit 15 o 25 taon, dapat mong subukan kahit isang beses. Kaya sinusubukan ko na silang mapahiya sa lahat ng paraan. Nang tanungin ng matanda kung sino siya, hinubad ni Wonju ang salamin at sinabi, ako ang anak ni Sim Chonmin, mukhang tumanda ka na ng husto, hindi ba? Pagkatapos, umupo si Wonju para kumain, patuloy na umiinom ng alak. Nang tingnan siya ng dalawang tiyahin at isang tiyuhin na may mapanghusgang mata, binanggit ni Wonju ang isa 0,000,000,001 na hiniram ng tiyahin mula sa kanyang ina, ngunit hindi kailanman binayaran. Agad na iniba ng tiyahin ang usapan, sinabing si Wonju ay walang galang sa mga kamag-anak. Maya-maya, dumating ang asawa ng kanyang ama at hiniling kay Wonju na umuwi na. Sinisi ni Wonju ang simpleng pagkain at sinabing hindi lamang kuripot ang babae, kundi isang murahan din na umagaw sa asawa ng kaibigan. Hindi ba't 13 taon na ang nakalipas, kayong dalawa ang tumakas kasama ang lahat ng ipon at alahas ng aming pamilya. Nang akmang sasaktan siya ng matanda, napigilan ito dahil sa malamig na tingin ni Wonju. Sinabi ni Wonju, hindi lang po ako nandito para pahiyain kayo, gusto ko ring malaman ng kaluluwa ng lalaking iyon na hinintay ng kanyang anak ang araw na ito ng matagal. Narinig ito ng matandang kalaguyo at umatras. Maya-maya, pumunta si Wonju sa banyo, pinipigilan ang pag-iyak dahil ayaw niyang magmukhang talunan sa harap ng babaeng iyon. Doon, narinig niya ang dalawang tiyahin na nag-uusap tungkol sa pagbebenta ng matanda ng bahay na tinitirhan ni Wonju pagkatapos mailipat ang titulo sa kanya. Lumabas si Wonju at tinanong ang tiyahin tungkol dito, ngunit sinabi ng tiyahin na direkta niyang tanungin ang matanda. Nang malakas na magtanong si Wonju, hinila siya ng matanda sa isang tahimik na silid. Upang mag-usap at tanungin kung hindi ba siya dumating upang sirain ang libing dahil alam na niya ang lahat, bakit parang wala siyang alam. Kaya ba siya nagbihis ng ganoon ay dahil gusto lang niyang parusahan ang kanyang yumaong ama? Sa sandaling iyon, tumanggap si Wonju ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid sa bahay, na nagsabing may mga goons na dumating at hiniling na umalis sila. Nang magmalaki si Wonju, sinabi ng matandang si Hira, kami ng iyong ama ay legal na kasal, ang bahay na iyon ay nakapangalan sa iyong ama, kaya ngayon ito ay mana ko. Sinabi ni Wonju, kami ay nakatira sa bahay na iyon sa loob ng 25 taon, kung kukunin mo ito, makakatanggap ka ng karma. Ngunit sinabi ng kalaguyo, sa tingin mo ba may karma sa mundong ito? May isang linggo ka para lumipat, kumuha ng kaunting pera at sumakay ng taxi pa uwi. Nang hilahin ni Wonju ang kanyang kamay, nagbanta ang matanda, ipapadala ko ang iyong mga kapatid sa istasyon ng pulis. Pagkatapos, natulala si Wonju habang lumabas ng libingan at nabangga ang isang lalaki. Nahulog ang mga gamit, ngunit hinusgahan din siya ng mga tao dahil sa kanyang damit. Bumagsak si Wonju at nagsimulang tumulo ang mga luha. Sinabi kay Jeonju na paparating, pinilit kong pigilin ang mga luhang ito para hindi makita ng aking ama. Kung makikita nila ako ng ganito, iisipin nila na gumuho ako dahil sa kanyang kamatayan. Ayokong umiyak para sa kanya kahit kaunti. Maya-maya, isang matangkad at gwapong lalaki ang dumating sa libing upang bumisita sa ama ni Wonju. Siya ang anak ng matandang si Hira, ngunit bihira silang magkita. Sa gabi, sinisi ng ina si Dongjin dahil hindi siya bumisita kahit isang beses sa loob ng isang taon. Pagkatapos ay sinabi, nagpadala na ako ng pera sa iyo, alam ko na maraming beses akong nagpakasal kaya hindi kita naalagaan ng maayos. Pero kung may problema ka, dapat sinabi mo sa akin agad, bakit ka humihingi ng pera sa iba na parang walang trabaho? Nangako si Dongjin na babayaran niya ito, ngunit mukhang walang interes sa pag-aalala ng kanyang ina. Nang imungkahi ng ina na magkita sila ng mas madalas, nanahimik si Dongjin. Si Dongjin ay nahihirapan dahil ang kanyang kumpanya ay malapit nang magdeklara ng pagkabangkarote, kaya tumatakbo siya sa iba't ibang lugar upang humiram ng pera upang mapanatili ang kumpanya. Sinubukan niyang humiram sa bangko kung saan nagtatrabaho ang ate ni Wonju, ngunit tinanggihan siya ng manager ng bangko. Pagkatapos, ang tatlong magkakapatid ni Wonju ay nagsimulang mag-impact ng mga gamit mula sa bahay na tinitirhan nila sa loob ng 25 taon, at naroon si Jeonjun, ang parmasyutiko, upang tumulong. Sa araw na iyon, habang nagtatrabaho si Hisong, ang ate ni Wonju, sa bangko, may isang babaeng customer na humiling na i-withdraw ang lahat ng pera mula sa kanyang account.
Maya-maya, hinila ng customer ang buhok ni Hee-sung upang parusahan siya dahil sa pakikipagrelasyon sa kanyang asawa. Kahit sinabi ni Hee-sung na hindi niya alam ang pangalan ng asawa ng babae, sinabi ng customer, ang asawa ko ay may isang pangalan lamang pero maraming palayaw. Humingi ng paumanhin si Hee-sung dahil hindi niya alam ang tungkol dito at nanumpa na hindi siya kailanman nakipagrelasyon sa isang may kasintahan. Itinapon ng babae ang mga larawang kuha ng kanilang malapit na sandali at kinuwento ang kanyang pagsisikap sa loob ng 15 taon upang suportahan ang kanyang kasintahan, ngunit gusto na siyang iwan ito para kay Hee-sung. Napagtanto ni Hee-sung na siya ang naging dahilan ng pagkakasira ng pamilya ng iba, kaya siya ay umiyak. At nangako na hindi ko na siya muling makikita, ngunit hindi naniwala ang babae sa sinabi niya. Biglang dumating si Wonju at hiniling sa babae na maniwala sa kanyang ate. Kung makikita mo pa siyang kasama ng lalaking iyon, huwag kang pumunta rito, hanapin mo ako dahil ako ang kapatid niya. Ako ang personal na mag-aayos kung makikita pa siya ng lalaking iyon. Ito ang numero ko. Ang ate ko hindi sumagot kahit inatake siya dahil siya ay mabait, pero ako hindi ganoon kabait, huwag mo kalimutan iyon. Sinimulan ni Wonju na itapon ang lahat ng larawan ng kanyang ate, kasama ang lalaking iyon sa basurahan, pagkatapos ay sumigaw, bakit ang mga relasyon mo ay palaging ganoon kahirap? Bakit lagi kang sumusugod sa mga lalaking walang kwenta? Ipinaliwanag ng ate, dahil ako ay ipinanganak sa taon ng kabayo at siya sa taon ng aso, ang kabayo at aso ay perpektong tugma. Narinig ito ni Wonju at walang magawa kundi umuwi. Pagkatapos, hinanap ni Wonju ang kanyang tiyahin, na nagsabi, ibinigay na ng iyong ama ang mana kay Hira bago siya namatay, kaya wala kayong natanggap. Ibinenta niya ang bahay at ginamit ang pera para suportahan ang kumpanya ng kanyang anak. Alam ng tiyahin na ginamit ni Wonju ang lahat ng pera para gamutin ang kanyang ina, at ang bahay ang tanging natitira sa kanila, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ibinigay ng kanyang ama ang ari-arian sa isang ganoong babae. Habang umuwi si Wonju, binigyan siya ng tiyahin ng calling card ng anak ni Hira at sinabi, mukhang hindi siya katulad ng kanyang ina, baka bigyan kanya ng pera para ayusin ang mali ng kanyang ina. Pagkatapos, si Hee-sung, ang ate, ay pumunta sa karaoke kasama si Jeonjun at patuloy na kumanta ng mga malungkot na kanta upang ilabas ang sakit ng panloloko, habang si Jeonjun ay nakaupo lamang sa tabi. Sumusuporta para makaiyak ng maayos si Hee-sung. Habang umiinom ng beer, ikinuwento ni Jeonjun kay Hee-sung na noong high school, nang ninakaw ng mga bully ang mamahaling sapatos ni Hee-sung, si Wonju ang kumuha nito pabalik. Kilala ang mga bully na iyon bilang pinakamasama sa buong county, ngunit hinabol sila ni Wonju ng ilang buwan para mabawi ang sapatos. Si Wonju ay isang baliw na tapat na nakakatakot, dumaan siya sa maraming hirap para lang sa isang pares ng sapatos, kaya sa tingin mo, kapag nawala ang bahay niya, makakapayapa kaya ang baliw na iyon. Kinabukasan, nagmaneho si Jongjin ng mamahaling sasakyan na bagong binili ni Direk Sun-woo papunta sa kumpanya, na nagpaalala kay Direk Sun-woo na baka magasgasan ang kanyang sasakyan. Si Wonju, na nakamasid mula sa malayo, akala ay kay Jongjin ang sasakyan, kaya nagalit siya dahil sa komportableng buhay nito. Pagkatapos, sumali si Wonju sa isang panayam para sa part-time na posisyon bilang office assistant sa Best Fair at patuloy na ipinahayag ang kanyang sinseridad para sa trabaho. Maya-maya, dinala siya ng head ng departamento na si Suhi sa opisina upang makilala ang chairman na si Dongjin. Patuloy na tinitigan ni Wonju ang chairman, ngunit sinabi, inaasahan ko pong makatrabaho kayo bago lumabas kasama si Suhi. Pagkalipas ng isang linggo, ang office assistant ay pumunta sa supermarket para bumili ng mga gamit para sa kumpanya. Nagpadala si Juji, isang empleyado, ng maikling mensahe kay Wonju, beige stockings, ngunit tiningnan lamang ni Wonju ang mga ito at hindi binili. Habang buhat-buhat ang mga gamit papunta sa elevator, pumasok sina Chairman Dongjin at Direk Sun-woo. Napansin ni Direk Sun-woo na pareho ang destinasyon nila ni Wonju, kaya nagsalita siya. Nagkita na ba tayo noon? Agad na sinabi ni Wonju, nakita ko na rin po kayo, tuwing alas 6 ng gabi, nandito ako, at totoo nga ang chismis tungkol sa inyo. Sinasabi nila na parang pumupunta ka sa trabaho na parang nag-gym. Pagkatapos, lumabas si Wonju ng elevator, at sinabi ni Dongjin kay Direk Sun-woo na si Wonju ang part-time office assistant na isang linggo nang nagtatrabaho. Nagalit si Direk Sun-woo sa prangkahang saloobin ni Wonju kanina, kaya sinabi ng chairman na 3 buwan lamang ang kontrata ni Wonju at hindi ito ma-renew, kaya masayang lumabas si Sun-woo. Dumating si Juji para kunin ang stockings, pero sinabi ni Wonju, natanggap ko ang mensahe mo, pero hindi ko binili. Kung sinabi mo, pwede bang kumuha ka ng stockings para sa akin, baka binili ko, pero parang inuutusan mo ako, kaya nainsulto ako. Pag alis ni Wonju, sinabi ni Juji sa kasamahan, paano niya nasabi iyon sa akin, part-time lang naman siya. Bumalik si Juji sa mesa niya, tinitingnan si Wonju nang may masamang tingin. Nang gabing iyon, lumabas si Jongjin mula sa opisina, at lihim na sinundan siya ni Wonju. Habang kumakain si Jongjin ng noodles sa convenience store, nagtaka ang empleyado roon dahil may babaeng nakatingin sa tindahan. Tinanong ng empleyado si Jongjin, kilala mo ba ang babaeng iyon? Mukhang hindi siya magaling magtago. Nang umalis si Jongjin, sumabay si Wonju sa paglalakad at iniisip, kung hindi siya katulad ng ina niya, hindi niya tatanggapin ang perang iyon. Ganoon lang talaga, kung ano ang ina, ganoon ang anak.
Nang makarating si Jongjin sa kanyang lugar at pumasok sa elevator, tiningnan ni Wonju ang palapag na tinitirhan niya. Pagkatapos ay hinintay ang mga sulat at bill para malaman kung saang unit siya nakatira. Biglang lumitaw si Jongjin mula sa likod at sinabi, "Kung hinintay mo ang bahay ko, ito ang unit 2,701." Tinanggal ni Wonju ang kanyang jacket, at nang tanungin ni Jongjin kung bakit siya sinusundan, sinabi ni Wonju, ano ang ginagawa ng isang babaeng sumusunod sa isang lalaki para malaman kung saan siya nakatira. "Interesado ako sa inyo." Sinabi ng chairman, "Mukha kang galit na galit kaysa interesado. Kung gusto mong mag-usap, bukas na lang." Humingi ng paumanhin si Wonju sa pagsunod sa boss, pero tinanong, "Ganyan ka ba kaliit mag-isip? Alam mo na ang lahat pero hinintay mo kung hanggang saan ako makakarating, tapos nang wala na akong laban, bigla kang lilitaw. Alam mo bang ganyan kakaliit?" Nangako si Jongjin na kalimutan ang insidente at pumunta sa elevator, pero sinundan pa rin siya ni Wonju at tinanong, "Inuupahan mo ba o binili ang unit dito?" "Nagtatanong lang ako kasi gusto ko ring lumipat." Pero sinabi ng chairman, "Sa trabaho, walang nagtatanong ng personal na bagay sa akin. Kahit interesado ka sa akin o gusto mong malaman kung saan ako nakatira, wala akong pakialam." Nang magpatuloy si Wonju sa mga mapang-uyam na salita, tiningnan siya ni Jongjin ng diretsyo, kaya nagpasya siyang umuwi at sinabi, "Tandaan mong i-lock ang pinto bago matulog, madalas pumasok ang magnanakaw kapag tulog ka." Nang pumasok si Jongjin sa elevator, patuloy na hinintay ni Wonju ang mga sulat na ipinadala sa unit niya. Maya-maya, habang naliligo si Dongjin na may isang pirasong tela lamang, may narinig siyang magnanakaw na kumakatok sa labas, pero wala siyang nakita. Pagkatapos, umalis ang magnanakaw. Kinabukasan, bumalik si Wonju sa dating bahay, naglakad-lakad na malungkot ang mukha, nang biglang may mga tita na nag-ehersisyo ang dumaan, masayang nagkukwentuhan na may bagong lipat kahapon, naawa sa 3 bata na dating nakatira roon. Pero ang bagong lipat ay si Hira. Pagkatapos, nakaistilong kumain si Hira kasama ang mga kaibigan, at nagtaka ang isang tita kung paano siya nakalipat sa malaking bahay gayong sa libing ng asawa, ay sinabi niyang ininvest lahat ang pera sa kumpanya ng anak. Baka kinuha niya ang pera mula sa anak niya. Nagalit si Hira at sinabi, "Sawa na ako sa mga nagsasabing nang aagaw ako. Kung wala kang gagawin, umakyat ka na lang ng bundok kaysa makialam sa buhay ng iba." Sa oras na iyon, nasa supermarket si Wonju at nakita si Jongjin, nagbatyan sila, at tinanong ni Jongjin kung malapit lang ba siya nakatira. Sinabi ni Wonju, "Kakalipat ko lang dito matapos palayasin sa bahay na tinitirhan ko ng 25 taon, na ibenta na rin ang bahay na iyon." Habang nagsasalita, umaasang tinitigan ni Wonju si Dongjin, "Hindi ka ba curious sa kwento ko? Kung curious ka, ikukwento ko lahat, pati kung paano ko balak bawiin ang bahay." Pero walang interes si Dongjin at sinabi, "Hindi ako curious sa buhay ng iba." Nadismaya si Wonju at sinabi, "Sige, magkaiba na lang tayo ng landas," sabay tahimik na tinitigan ang papalayo niyang likod. Umaga, maagang dumating si Wonju sa trabaho, habang nagpiprint ng dokumento, narinig niya ang mga kasamahan na nagsismis tungkol sa alitan ni na Chairman Jongjin at Chairman Shin ng kalabang kumpanya, na patuloy na inaapi ang kumpanya nila sa Singapore Exhibition. Nagtaka ang isang empleyado kung bakit laging sila ang target ni Shin, at ipinaliwanag ng dalawa na si Dongjin daw ay dating nagtatrabaho kay Shin, ninakaw ang mahahalagang dokumento bago umalis, at may tsismis pa na ang mga nagtatag ng kumpanya nila ay nang embezlo ng pera kay Shin. Nagbiro ang mga empleyado kung tunay ba ang mabait na itsura ni Jongjin na nagpa-distract kay Wonju sa trabaho. Kaya pagkagabi, nang umalis ang lahat, lihim na pumasok si Wonju sa opisina at ni-hack ang computer ni Assistant Kang Minsu. Kinabukasan, natuklasan ng kumpanya ang pag-leak ng confidential documents. May nagpadala ng mass email na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Singapore Exhibition mula sa email ni Kang Minsu. Ipinaliwanag ni Kang Minsu, "Hindi ako ang nagpadala nito, may nagtatangka sa akin." Walang labis na sinabi si Dongjin, iniutos na i-forensic ang computer ni Kang Minsu at magdaos ng meeting kasama ang mga senior manager. Iminungkahi ni Direk Sun Woo na parusahan muna si Kang Minsu bago hanapin ang tunay na salarin. Sigurado siyang si Shin ang may gawa dahil walang gustong magpabagsak sa kumpanya kundi siya. Pero ang head ng department na si Tra, boss ni Kang Minsu, ay nagsabi, 2 taon nang kasama ko si Kang, 15 taon na ako sa negosyo, tiwala ako sa mata ko sa tao, kung mali ako ang mananagot at magbibitiw. Walang gustong makipagtalo si Dongjin, agad na nagdesisyon, aminin natin ang pagkakamali, magbigay ng 5% discount sa lahat ng order ng mga partner, makakalimutan din ito. Pagkatapos, bumaling si Dongjin kay Tra at sinabi, 2 taon ay hindi sapat para makilala ang isang tao, habang naalala ang dating nobya na walang awang iniwan siya sa kawalan taon na ang nakalipas. Maya-maya, galit na lumapit si Assistant Kang sa mesa ni Wonju at hinamon, "Bakit ka nasa opisina kagabi nang ipinadala ang email mula sa laptop ko? Nakita ka ni Suzy na palihim na pumasok kagabi. Nga pala, hindi ka pa nga nagtapos ng kolehiyo, kung mahuli ka, ikaw lang ang hindi maapektuhan. Hindi ba't kagabi, nakatayo ka sa likod ko nang itype ko ang password?
Mariing itinanggi ni Wonju ang akusasyon. Hindi ako ang gumawa nito, maghanap ka ng ebidensya bago mo ako sisihin ng ganyan. Sina Chairman Dongjin at Direk Sonwoo, na nasa malayo, ay nasaksihan ang buong pangyayari. Sa galit, pagkatapos ng trabaho, pumunta si Wonju kay Jeonjun, ang parmasyutiko, at nagmalaki. Noong una, plano ko lang puntahan siya sa opisina para bawiin ang bahay. Pero nang makita ko siyang nakatira ng maginhawa, maganda ang kotse at kondo, nagplano akong maghiganti dahil sa galit, pero bukod doon, wala akong ginawang mali. Hindi ako espiya, kinopya ko lang ang ilang file para sa hinaharap kung sakaling kailanganin. Kinabukasan, dinala ni Jongjin si Wonju sa lugar ni Direk Jin. Naguguluhan si Wonju kung saan siya dinadala, at nang malaman na gusto siyang ipaharap ng chairman kay Direk Jin, galit na sinabi, "Bakit hindi mo sinabi sa akin bago kami pumunta rito? Kung sasabihin ko na hindi ako ang gumawa, maniniwala ka ba?" Nagtaka si Jongjin, kung gayon, bakit mo ako sinundan hanggang bahay at pumunta sa opisina ng hating gabi? Malamig na sumagot si Wonju, "Pinapakalmahan mo lang ang sarili mo, mas madaling sisihin ang temporaryong empleyado tulad ko kaysa ang pinagkakatiwalaan mong empleyado para hindi ka masaktan." Sa huli, tinawagan ni Dongjin ang opisina at iniutos na linisin ang mesa ni Wonju at tanggalin siya kaagad. Gabi noon, nagkita sina Jongjin at Sonwoo para uminom, at sa kalasingan, inamin ni Jongjin na tama ang sinabi ni Wonju sa kanyang damdamin, na mas masakit ang pagtataksil ang pinagkakatiwalaan ng 1 taon kaysa sa 3 buwang empleyado. Kaya ininom niya ang kalungkutan. Sa pag-uwi, sa convenience store, nakita niya si Wonju na lasing at natutulog doon. Nang lumabas siya, gising na si Wonju, at sa kalasingan, sinabi, "Hindi ako espiya, hindi man ako mabuting tao, pero hindi ako madaling bilhin o gagawa ng mga bagay na walang moral. Bulag ka talaga, balang araw, babagsak ka rin." Ang mga salita ni Wonju ay nagpaisip kay Jongjin, kaya kinabukasan, pumunta siya sa security room para tingnan ang kiki sa basement parking noong gabing na-leak ang dokumento, at napansin ang isang kotseng umalis ng hating gabi, na pag-aari ni Head siya. Sa buong meeting, tulala si Jongjin, at pagkatapos, hiniling niyang tingnan ang resume ni Wonju at tinawagan siya para magkita. Bago ang meeting, sinuri niya ang profile ni Wonju at napansin na kaibig-ibig ito dahil hindi tulad ng iba na puro magagarbo ang isinulat, ang kanya ay puno ng sinseridad. Pagkatapos, pumunta si Jongjin sa lugar ng pagkikita kay Wonju at sinabi, "Natuklasan ko na si Head siya ang espiya, kaya gusto kong imbitahin kang bumalik sa trabaho." Habang nag-aalinlangan si Wonju, biglang may lalaking galit na lumapit at akmang sasaktan si Jongjin, pero agad na itinulak ni Wonju ang lalaki para protektahan ang chairman. Nagulat si Dongjin nang itulak ni Wonju ang lalaki, nagalit na sumigaw, "Sino ka ba para itulak ako? Mas mataas ang posisyon ko at mas matanda ako sa kanya, paano mo nagawa iyon?" Hindi na tinag si Wonju at nagbanta, "Kung sasaktan mo pa siya, tatawag ako ng pulis." Bago balingan si Jongjin, ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang hintayin ang pag-atake ng baboy ramo, ginagawa ka lang nitong tanga. Pagkatapos, umalis si Wonju. Ang lalaki ay si Direk Kim, malapit na partner ni Jongjin, na hinintay siya dahil alam ni Jongjin ang pagtataksil ng asawa ni Kim. Kaninang umaga, inabot niya sa akin ang divorce papers, kaya galit na hinintay kita para maglabas ng galit, pero naiinggit ako sa'yo dahil may babaeng handang protektahan ka ng ganoon, sabi ni Kim. Tahimik lang si Jongjin. Nang ikwento kay Sonwoo ang nangyari, nagulat siya, hindi inaasahan na ang i-trader na si Wonju ay may ganitong damdamin kay Jongjin. Inamin ni Jongjin, hindi si Wonju ang nagtaksil, kundi si Head siya. Inimbestigahan ko at nalaman na nakipagkita siya kay Direk Jin. Gulat na gulat si Sonwoo, dahil si Head siya ay nangakong magbibitiw kung ang tauhan niya ang nagtaksil, mukhang tapat pero siya pala ang traidor. Kumpara sa pagkabigla ni Sonwoo, mas kalmado si Dongjin dahil ang kanyang ina ay nagpakasal ng 4 na beses, at bawat kasal ay isang pagtataksil sa kanya na nagpadala sa kanya sa emosyonal na pamamanhid. Kinabukasan, bihis na bihis si Wonju pabalik sa best face. Paglabas ng elevator, nakita niya si Jongjin na naghihintay at sinabihan, "Pumunta ka sa opisina ko mamaya ng 1:00. Sa tamang oras, pumasok si Wonju at nakita si Head siya doon. Mukhang hindi pa rin binubunyag ni Jongjin ang tunay na mukha ng matandang traidor. Kalmadong sinabi ni Jongjin kay Head siya, "Inimbitahan ko si Wonju pabalik at ililipat ko siya sa sales department mo." Pag-alis ni Head siya, sinabi ni Jongjin kay Wonju na pinag-isipan niya ng mabuti at hindi muna ibubunyag si Head siya para maiwasan ang isa pang traidor, kaya kailangan niya ang tulong ni Wonju para bantayan si Head siya at tuklasin ang plano nito. Pero malamig na tumanggi si Wonju, sinarkastikan pa si Jongjin, "Bakit mo ako pinagkakatiwalaan? Wala ka bang natutunan mula sa pagtataksil noon?" Sa oras na iyon, nakatanggap ng tawag si Sonwoo mula sa isang kaibigan, masayang ikinuwento na nakita niya si Min Joon, ang dating nobya ni Jongjin sa kolehiyo, na nagpagulat kay Sonwoo. Habang plano niyang tawagan para kumpirmahin, dumating si Min Joon sa golf course para hanapin si Sonwoo. Samantala, sa opisina, habang wala si Dongjin, sinimula ni Head siya na apihin si Wonju,
kung may dokumentong ibibigay ka sa akin, dalhin mo mismo, ang pag-iwan sa mesa ay bastos. Iniutos niya at itinapon ang folder pabalik kay Wonju, gawin mo ulit. Sumunod si Wonju, pero nagsimula na namang magmalaki si Hedsha, na ikinainis ni Wonju, kung ayaw mo sa akin, magreklamo ka kay chairman, huwag kang magmalaki ng ganyan. Galit na galit si Hedsha at pinilit si Wonju na magsorry, sinuportahan siya ng ibang kasamahan, sinabihan si Wonju na magsorry dahil sa kaguluhan, kaya ng lunch break, lihim na pumunta si Hedsha sa hagdanan at tumawag kay Direction. Sinabing mukhang may alam na si Dongjin at naglagay ng tao sa tabi niya, na nagpapakaba sa kanya, pero abala si Shin sa pagpapaligaya ng kliyente at mabilis na binaba ang tawag. Sa lunch break, nag-isa si Wonju sa isang kainan malapit sa opisina, at nagkataong naroon din si Dongjin na umupo sa katabing mesa, pero malamig ang trato ni Wonju, at diretso niyang sinabi, hindi ko tutulungan kang bantayan si Hedsha. Kinamumuhian ko siya, bastos at manloloko, hindi ko alam paano mo siya natitiis ng ganoon katagal. Kalmadong sumagot si Dongjin, ganoon talaga ako kapasyente, dati nga, tiniis ko pa ang isang taong pagtataksil ng nobya ko. Dumating ang order ni Wonju at sinabing, wala akong interes sa love life mo. Tahimik na kumain si Dongjin. Nang hapong iyon, masayang dumating si Hira sa opisina ng anak kasama ang bagong kalaguyo. Sinabi niya sa lalaki, hintayin mo ako rito, 2 linggo pa lang mula nang mamatay ang asawa ko, bago kumpiyansang pumasok sa opisina ni Dongjin. Inatasan si Wonju na magdala ng kape sa opisina. Nagulat siya nang makita si Hira, pero dahil iba ang ayos niya, hindi siya nakilala ng madrasta, at nang bumaba si Hira, tahimik na tinitigan siya ni Wonju habang sumakay sa kotse kasama ang kalaguyo, na nagdulot ng matinding sakit kay Wonju. Naalala ang araw 15 taon na ang nakalipas nang makita niyang lumabas ang ama mula sa hotel kasama ang kaibigan ng ina. At sa galit, hinintay niya ang kotse ng ama at nasagasaan, umiiyak na hinamon, bakit? Siya pa? Balik sa kasalukuyan, hinintay ni Wonju si Hedsha sa basement parking, galit na sinabi, alam na ng chairman na nakikipagsabuatan ka kay Direction, kaya inilipat niya ako sa sales para bantayan ka, kung gusto mong gumuho ang kumpanya, pagbutihin mo pa. Pagkatapos, umalis si Wonju. Gabi, puno ng emosyon, pumunta si Wonju sa butika para hintayin si Dongjin. Nag-order pa ng midnight snack, at habang kumakain, ikinuwento ang pagkikita kay Hira. May halong sarkasmo, kakalibing lang ng tatay ko. Pero may bago na siyang kasama, paano niya nagagawang ngumiti na parang walang nangyari, samantalang ako, nakakulong pa rin sa mga masasamang alaala. Ibinahagi rin ni Wonju na sinabi niya kay Hedsha ang plano ni Dongjin. Kalmadong inaliw ni Dongjin si Wonju, tama ang ginawa mo, nararapat lang iyon dahil sobrang sakit ang dinulot sa iyo ni Hira, kaya dapat maranasan din ng anak niya ang pagdurusa, pero ngayong ginawa mo na, patas na kayo. Sana wala ka ng kinalaman sa mag-ina na iyon. Samantala, pagkatapos ng trabaho, hindi umuwi si Dongjin, naglakad-lakad at naghanap ng kainan, at nakasalubong si Hisong na napansing hindi siya naaalala ni Dongjin. Nagpakilala si Hisong, ako yung hinintay mo sa bangko noon, binigyan mo ako ng calling card, at ako rin ang ate ni Wonju. Napansin ko, malapit kayo ng kapatid ko, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Nagulat si Dongjin pero friendly na sumagot, kami ni Wonju ay magkatrabaho lang. Napansin ni Hisong na mukhang malungkot si Dongjin, kaya inaya siyang uminom ng beer sa malapit na kainan. Habang kinukumbinsi siya, dumating ang bunsong kapatid na si Jugu, at sa sobrang entusyasmo ng magkapatid, napapayag si Dongjin. Maya-maya, pumasok si Wonju at ang parmasyutikong si Dongjin sa kainan, at nang makita si Dongjin, nagulat si Wonju, habang si Hisong ay excited na excited. Nang makabawi si Wonju, agad niyang hinila si Dongjin palabas at hinamon, bakit ka nandito? Nakikipag-date ka ba sa ate ko? Mabilis na itinanggi ni Dongjin, kaya napabuntong hininga si Wonju, pero seryosong sinabi, umalis ka na, ayoko na makipag-ugnayan ka sa pamilya ko. Alam ni Dongjin na prangka si Wonju, pero nahirapan tanggapin ang sinabi, kaya tinitigan niya ito at sinabi, para sa'yo, ang pagpigil sa sarili ay katangahan, pero para sa akin, kung sabihin ko ang gusto ko, may masasaktan. Kaya mas mabuting pigilin ko na lang. Pagkatapos, umalis si Dongjin. Gabi na nang umuwi ang lahat, sinadya pa rin ni Hisong na ay match ang kapatid sa chairman, kumbinsido na may gusto ito kay Wonju, nang sabihin ko na pupunta ka rin, doon siya pumayag na magstay, kaya sigurado akong may gusto siya sa'yo. Sinuri niya, mukha siyang malungkot, parang laging down, siguradong nasaktan na ng babae dati. Pilit na kalmado si Wonju, pero naalala ang sinabi ni Dongjin na niloko siya ng ex ng 1 taon.
Samantala, pag-uwi ni Dongjin, lumubog siya sa alaala ng camping trip kasama si Minjoon na malamig na nagsabi ng breakup na ikinagulat niya. Sinabi ni Dongjin, alam mo na mahilig akong mag-camping, kung maghihiwalay tayo rito, hindi na ako makakapag-camping ulit, pwede bang pag-uwi na lang natin pag-usapan? Pero desidido si Minjoon, next month, magpapakasal na ako sa Amerika, at umalis, iniwan si Dongjin na nasasaktan hanggang ngayon. Pagkatapos, itinapon ni Dongjin ang basura, at pagbalik, nagulat siya sa isang kahon ng strawberries mula sa bagong lipat na kapitbahay, kaya tinangka niyang magpasalamat, pero walang sumagot sa kabilang pinto. Kinabukasan, lihim na nakipagkita si Headcha kay Direk Shin, sinabing mukhang alam na ni Dongjin at Sunwoo ang pagtataksil niya, pero kalmado si Shin, nakipag-ugnayan na ako kay Direk Kim at napasama ko na siya sa panig natin, kaya walang dapat ikabahala. Sinabi pa ni Shin na masakit siguro ang pagtataksil ng malalapit na tao. Si Sunwoo naman, hinintay si Direk Kim ayon sa utos ni Dongjin, na nag-aalala dahil naranasan na niya ang pagtataksil at alam ang sitwasyon ni Kim na niloloko ng asawa, pero galit na galit si Kim nang makita si Sunwoo. Kung hindi mo ako mahintay, dapat alam mo na ang gagawin, kalimutan mo na ang kontrata, magpadala ka na lang ng sorry kay Dongjin para sa akin. Habang sina Wonju at Hee Sung ay nagkita para mag-lunch, pagkatapos kumain, nagkape sila sa park. Nagtaka si Hee Sung kung bakit galit na galit si Wonju kay Dongjin, prangkang sumagot si Wonju, dahil Dongjin ang pangalan niya, kaya ko siya kinamumuhian. Nagkataong narinig ito ni na Dongjin at Sunwoo na dumaan, nag-isip si Wonju at sinabi. Kinamumuhian ko ang likod niya, mukhang malungkot at boring, gwapo nga, pero puro negatibo ang aura ng likod niya, ayoko na mukha siyang tanga. Biglang napatingin si Hee Sung at nakita ang pinag-uusapan nila, naging awkward ang sitwasyon. Pero pinilit ni Wonju na magmalaki, okay lang na narinig mo, wala namang masama kung sabihin kong mukha kang kawawa. Tahimik si Dongjin pero madilim ang mukha, pagkatapos ng trabaho. Inimbita ni Headcha si Wonju para mag-dinner bilang pasasalamat sa pagbunyag ng plano ni Dongjin. Sinabi ni Cha, malapit nang mag-bankrupt ang kumpanya ni Dongjin. Kung kailangan mo ng tulong para makahanap ng ibang trabaho, sabihin mo lang. Samantala, umiinom si Sunwoo kasama si Minjoon. Ikinuwento niya na ayaw niyang sabihin kay Dongjin na nagtaksil si Direk Kim, dahil noong niloko at iniwan ng asawa si Kim, si Dongjin pa ang tumulong hanapin ang asawa at uminom kasama niya, pero ginawa pa rin iyon ni Kim. Ibinunyag din ni Sunwoo na abala sila sa iipon ng pera. Kailangan ng malaking kapital para magtagumpay ang Singapore exhibition at mailigtas ang kumpanya. Nag-alala si Minjoon. Pagkatapos uminom, tinanong ni Sunwoo kung saan siya nakatira. Nahihiyang sinabi ni Minjoon. Sa tapat ng bahay ni Dongjin, siya pala ang kumakatok sa pinto ni Dongjin noong bagong lipat at lasing na gumagala sa labas ng bahay ng ex. Lihim na iniwan ang strawberries. Nahihirapan ang puso ni Minjoon na mahal pa rin si Dongjin. Pero sinasabi ng isip na nasaktan na niya ito at hindi karapat-dapat na humarap ulit. Kinabukasan, dumating si Wonju sa opisina, nakita ang abalang mga tao. Naalala niya ang plano ni na Headcha at Direk Jin na manipulahin ang mga empleyado para maniwala na mali ang pinuno nila at mag-resign. Kaya pumunta si Wonju sa opisina ni Dongjin para ibunyag ito, pero wala ang chairman. Hinintay niya si Direk Kim para humingi ng tulong, gaya ng inaasahan. Sorry lang at pagpapalayas ang natanggap ni Dongjin, pero hindi siya nadismaya, sanay na siya sa pagtataksil. Sinabi niya, noong naghiwalay kami ng ex ko, araw-araw akong lasing, iniisip ang kamatayan, kaya nag-aalala ako sa'yo. Tinanggap niya ang pagkakamali ni Kim at umalis, pagbalik sa opisina. Natigilan si Dongjin nang makita ang ex sa lobby. Ang biglang pagkikita ay halos ikahinga niya, at bumalik ang mga masasayang alaala. Kinuha ng mga alaala ang isip ni Dongjin. Matagal bago siya nakabawi, mabilis siyang lumapit kay Minjoon at sinabi, sundan mo ako. Na nakita ni Wonju, sa isang liblib na lugar, pinanatili ni Dongjin ang kalmadong boses. Huwag ka nang magpakita sa akin, iyon ang natitirang dignidad na nararapat sa akin. Natigilan si Minjoon at inamin, lumipat ako sa tapat ng bahay mo. Nandito ako ngayon dahil may kailangan, mula ngayon, iiwasan kita. Dahil sa biglang pagkikita, lasing na lasing si Jong Jin. Gabing iyon, habang pauwi, tumawag si Sunwoo, nag-aalala na saan ka. Maghintay ka, susunduin kita, pero malamig na sinabi ni Dongjin, alam mo na ba na nakatira siya sa tapat ko?
Kung curious ka sa nangyari noon, ikukwento ko, noon, sa kasagsagan ng kaligayahan ko, nakatanggap ako ng wedding invitation mula sa babaeng minahal ko ng 7 taon. Nanginginig ang boses ni Dongjin, paano ko ikukwento iyon sa iba? Tahimik na humingi ng sorry si Sunwoo, binaba ni Dongjin ang tawag at tumawid ng paikot-ikot. Biglang mairumaragas ang truck. Sa kritikal na sandali, dumating si Wonju at hinila siya. Sumigaw, baliw ka ba? Bakit ka tumawid ng ganyan? Nakita ang pag-aalala sa mukha ni Wonju, natigilan si Dongjin, hinawakan ang pulso niya, napansin ni Wonju ang pagkikita ni na Jongjin at Minjoon, at mula sa pag-iwas sa mukha niya, nahulaan niyang si Minjoon ang ex na umiwan kay Jongjin. Pauwi, nakita ni Wonju si Jongjin na umiinom mag-isa. Lasing na lasing, aksidenteng nabasag ang bote ng beer. Nasugatan ang kamay, dumudugo ito ng tuloy-tuloy, hindi na mamalayan ni Wonju, sinundan niya si Jongjin. Binabantayan ang bawat hakbang niya. Nang hindi nito alam, nang biglang tumawid si Jongjin, nataranta si Wonju, tumakbo at hinila siya. Nang makitang galit si Wonju, bumulong si Dongjin, ayokong mamatay, kaya huwag kang mag-alala, at naglakad ulit, hindi na nakatiis si Wonju. Sumigaw, bakit ka nagtiis ng 1 taon kahit alam mong niloloko ka niya? Dapat nag-break ka agad, tinitigan siya ni Dongjin ng mga lasing na mata, walang sinabi, galit na galit si Wonju para sa kanya, dapat pinasira mo ang kasal nila, bakit sinira mo ang sarili mo? Pagkasabi, napansin ni Wonju ang dumudugong kamay ni Dongjin, na parang hindi nito alam, hinila niya ito sa botika ni Jonjun, kinuha ang mga medical supplies, sinabihan siyang ayusin ang sugat. Hindi pa rin tinigilan ni Wonju ang ex ni Jongjin, sinabi, kung ako ang nasa posisyon mo, nakatanggap ng wedding invitation mula sa minahal ko, sisirain ko ang kasal nila para wala siyang mukhang maiharap, tinanong ni Dongjin. Pagkatapos sirain ang kasal, ano pa? Sa huli, mas lalo lang masasaktan, parang inilibing mo ang sarili mo. Naalala ni Wonju ang kanyang kalunos-lunos na itsura sa libing ng ama, pero hindi siya nagsisi, patuloy na hinamon. Kaya ka nasasaktan sa likod dahil masyado kang maluwag. Hindi mo alam na kinuhaan na ni Headsha ang mga kliyente mo. Nagulat si Jongjin, anong ibig mong sabihin? Kinumpirma ni Wonju, kinukuha niya ang lahat ng kliyente mo sa likod mo, at sinabi niyang hindi mo maorganisa ang camping exhibition sa Singapore. Tahimik si Jongjin sa biglang balita, kinabukasan sa bahay ni Jonjun. Habang kumukuha ng sabaw para sa hangover, aksidenteng napalingon siya at nakita si Hee-sung nakakatapos lang maligo. Nahulog ang tuwalya. Mabilis na umiwas si Jonjun, nahiyang tumakbo si Hee-sung sa kwarto, pagkakalmahan at pagpapalit. Tinawag niya ang bunsong kapatid. Itinuro ang aparador, tingnan mo, ito ang buong wardrobe ko, 360 araw sa 1 taon, inihalo ko ito sa matching outfits. Nag-aahit ako ng binti kahit may date o wala, kahit late na, naglalagay ako ng moisturizer. Ganoong babae ako, naguluhan si Jonjun, pero diretsong sinabi ni Hee-sung, pinupulot ko ang mga piraso ng dignidad ko, kalimutan mo ang ripped underwear na nakita mo, hindi ako iyon, ngumiti ng awkward si Jonjun. Huwag kang mag-explain. Hindi ko napansin iyon para sa akin. Parang giraffe ka, hindi natin tinatanong kung lalaki o babae ang giraffe, nainis si Hee-sung, gusto sanang sipain ang kapatid. Samantala, ang dalawang nagtatag ng best face ay abala sa pakikipagnegosasyon sa mga kliyente para sa exhibition. Nagtaka si Sunwoo, paano nalaman ng part-timer na iyon? Hindi ko inaakalang sasabihin ni Headsha ang sikreto niya sa iba. Naalala ni Jongjin ang mga pagkikita kay Wonju, na hindi sinasadyang naprotektahan siya ng maraming beses. Sinabi niya, nararamdaman ko na hindi masamang tao si Wonju. Sumang-ayon si Sunwoo, sana nga, pero ngayon, hindi natin kayang magtiwala kaninuman, napatunayan ang sinabi ni Wonju, tumanggi ang mga kliyente sa best face o sinabing walang alam sa exhibition. Si Minjoon, natutulog, nakatanggap ng tawag mula kay Chairman Shin, nagmamadaling nagtanong, kailan mo ako mabibigyan ng sagot tungkol sa pamumuhunan sa exhibition? Nagdalawang isip si Minjoon, isinasaalang-alang ko pa, tatawag ako ulit, mabilis niyang tinawagan si Sunwoo. Pero hindi ito sumagot, abala sa pagkain kasama si Dongjin, nakita ni Dongjin ang tawag sa phone ni Sunwoo, pero hindi nagsalita at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos, nagdesisyon sina Jongjin at Sunwoo na umuwi para magpahinga. Pero pagod na pagod si Jongjin kaya nag-check-in siya sa isang motel, nadadaanan ito ni Juju. Nakita ang boss ng ate, kaya tinawagan niya si Wonju. Galit na sinabi ni Wonju, ang kulit mo, anong pakialam ko dyan?
Nagulat si Hisong sa galit ni Wonju, habang si Juju, nagrereklamo sa kaibigan, hindi ko pa nasabi sa'yo, ang pangalawang ate ko, baliw yun, kapag nalaman niyang hindi ako sumali sa contest, kakalbuhin niya ako at maglalagay ng chalk sa ulo ko. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni na Jongjin at Sunwoo ang paghihintay ng mga kliyente para sa exhibition. Sa kabutihang palad, nakilala nila ang isang mabait na empleyado na nagsiwalat na kamakailan, ay lalaking nagpunta sa iba't ibang lugar. Hiniling sa mga brand tulad nila na iwasan ang exhibition ng kumpanya nila. Nag-alok ng magandang deal na libre ang ilang bayarin kung sasali sa exhibition ng kabilang panig. Kaya naman maraming brand ang pumili roon. Agad na ipinakita ni Dongjin ang larawan ni Headcha. Tinanong kung siya ang tinutukoy, mabilis na tumango ang empleyado, samantala, nagdaos ng farewell party si Headcha, inanunsyo ang paglipat niya sa ibang trabaho, nagtaka ang mga kasamahan kung saang kumpanya. Sumingit si Wonju, sa Shinwoo, ang bagong boss niya ay si Chairman Shin, nagkagulo ang silid, napansin ni Headcha ang pagkabalisa, kaya inakit ang mga tauhan, hindi ako mag-isa, sinabi ko kay Chairman Shin na kunin tayong lahat, malapit nang mag-bankrupt ang best. Face, kaya ako ang unang susugod, mag-resign kayo at sumama sa akin pagdating ng tamang oras. Hindi na nakatiis si Wonju, malamig na sinabi, tapos na ang lunch break, bumalik na kayo, galit na umalis siya, pauwi sa opisina. Naalala ni Wonju ang sinabi ni Jongjin tungkol sa paghihiganti, para sa akin, ang paghihiganti ay kumita ng maraming pera, magmaneho ng mamahaling kotse, at manirahan sa magarang bahay, iyon ang tunay na paghihiganti, para ipakita sa kanila na mas maganda ang buhay mo. Pag-alis nila, kaya nagdesisyon si Wonju na tawagan si Dongjin, bigyan siya ng pagkakataong maghiganti kay Headcha, na nangongolekta ng team para ilipat kay Chairman Shin, pagkatapos ng trabaho. Binuksan ni Sunwoo ang laptop ni Headcha para mag-imbestiga. Natuklasan na inilipat na ang pamilya nito sa ibang bansa. Nasuklam si Sunwoo, kahit ang kinabukasan ng mga anak niya, inayos na niya. Nagulat siya nang dumating si Wonju para tumulong linisin ang gamit ni Headcha, matagal na hinintay ni Sunwoo ang laptop pero walang nahanap na mahalaga, nang halos mawalan na ng pag-asa. Sinabi ni Wonju, suriin mong mabuti ang file na mailarawan ng pamilya niya, at doon nga, natagpuan nila ang ebidensya. Samantala, personal na pumunta si Dongjin sa bahay ni Headcha, diretsong sinabi, bukas, hindi mo na kailangang pumasok sa best face, ipapadala namin ang gamit mo, personal akong pumunta para hindi ka mapahiya sa harap ng iba. Pag-alis ni Dongjin, hinamak siya ni Headcha, kaya ka. Niloko ni Chairman Shin ng masakit, sa eskwela, kailangang maging mabait, pero sa negosyo, ang pagiging mabait ay nagdudulot lang ng pagkatalo. Lumapit si Dongjin, bumulong, alam ko ang lahat. Pero ginamit lang kita para hindi maligaw ang iba kong kasama. Alam kaya ng anak mong babae kung saan galing ang pera para sa pag-aaral niya abroad. Galit na umalis si Dongjin, hanggang hating gabi. Pagkatapos linisin ni Wonju ang gamit ni Headcha, nakatanggap siya ng text mula kay Jongjin na papunta na siya sa opisina, kaya nagpa siya siyang maghintay at inaya si Jongjin na mag-midnight snack, pero biglang dumating ang ex na si Min Joon. Na ikinainis ni Wonju, pilit siyang pinaalis, pero pagdating ni Dongjin, nakita ni Min Joon ang ex, hinawakan ang nasugatang kamay niya, sinabing gusto niyang tulungan siya laban kay Chairman Shin. Inamin din na hindi siya nagpakasal at nanatiling single abroad, nandito ako para mag-sorry. Pero ayaw makinig ni Dongjin, sinabi, pag-isipan mong mabuti kung bakit hindi ka dapat magpakita sa akin. Hinawakan niya ang braso ni Wonju para umalis. Pero hinawakan ni Wonju ang kamay niya sa harap ni Min Joon, hinila siya palabas ng opisina. Pagkaalis ni Min Joon, mabilis na binitawan ni Dongjin ang kamay ni Wonju, naguluhan, tama na, umalis siya. Hinintay si Wonju para sa ibang dinner. Galit si Wonju, bakit ka mukhang miserable? Kung ayaw mong hinawakan ko ang kamay mo, babalikan ko siya para sabihin hindi tayo ganoon. Sumigaw si Dongjin, parang close na close tayo. Huwag mo nang ulitin, baka ma-misunderstand ko ang intensyon mo. Huminahon si Wonju, sige, kain na lang tayo. Si Min Joon, malungkot, hinintay si Sunwoo para uminom, ikinuwento. Hindi ko alam bakit gusto ko na lang mas masama pa ang bagong girlfriend ni Jongjin kaysa sa akin. Tumawa si Sunwoo. Walang girlfriend ang lalaking iyon, nagpapanggap lang para paalisin ka. Pero umiling si Min Joon. Sa tingin ko sa paraan ng pagtingin niya sa babaeng iyon, malapit ko na siyang mawala sa kainan. Napansin ni Wonju ang mukha ni Dongjin. Sinabi, ay demanda mo ang ex mo. Nasaktan ka niya. Mukha pa siyang mayaman. Kung malungkot ka pa rin,
parang miserable, magbasa ka sa mga online forum. Mas malala pa ang mga kwento roon kaysa sayo ng triple. Natuwa si Dongjin sa bibig ni Wonju pero malambot ang puso. Halatang nag-aalala sa kanya, kahit masasakit ang salita. Pagkaraan, sinabi ni Dongjin, hindi ko talaga gustong kumain ngayon. Pero salamat sayo, sa hapunan, mas naging masaya. Ang kwentuhan nila, pagkatapos, pauwi, napatitig si Wonju sa salamin ng isang coffee shop. Napansin ang barista na kapatid niyang si Juju. Hinintay niya itong maglabas ng basura. Napansin siya ni Juju. Tumakbo kay Dongjin, inamin. Ayoko talagang maging civil servant, gusto ko lang gumawa ng musika at kumanta. Ayaw makinig ni Wonju. Sasakmalin na sana ang kapatid. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Juju ang ate kay Dongjin at mabilis na tumakas. Kinabukasan, mayabang na pumasok si chairman Shin sa best face. Hinintay niya si Dongjin. Pagdating, sinimulan ni Shin ang panunuya. Tinanggal mo na ba si Headcha? Natatakot ka ba sa akin? Sabi ni Chairman Shin. Inilabas ang flyer ng outdoor camping exhibition ng kumpanya. Ipinakita kay Dongjin na nagpaalala ng mga alaala nila ni Sunwoo noon nang tingnan ni Shin ang plano ni Dongjin. Hinamak niya ito bilang walang kinabukasan. Sinubukang panatilihin si Dongjin sa mataas na sahod, pero nagdesisyong umalis si Dongjin para magtayo ng sariling kumpanya. Galit na galit si Shin at nangakong sisirain siya. Ngayon, parang nabayaran na ang galit ni Shin, tinitigan niya si Dongjin. Itigil mo ang pagpapanggap at magmakaawa ka na sa akin. Pero kalmado si Dongjin, naintindihan niya ang galit ni Shin. Sinabi, kailangan kong linawin. Galit ka sa akin hindi lang dahil umalis ako sa kumpanya mo o dahil sumama sa akin ang mga empleyado mo, kundi dahil noong lasing ka at lumuhod sa bar, humihingi ng pabalik ako. Habang nag-aagawan tayo, hindi mo nasagot ang tawag ng asawa mo. Kaya tuluyan siyang nawala. Naiintindihan ko kung bakit ka naging ganito, pero ang pagkamatay ng asawa mo ay walang kinalaman sa akin. Parang kutsilyo ang mga salita ni Dongjin sa puso ni Shin. Ayaw niyang harapin na siya ang nakaligtaan ng pagkakataon para iligtas ang asawa. Sa halip, sinisi niya si Dongjin, sumigaw sa opisina. Kung hindi dahil sa'yo, sino? Dapat na isakay ko ang asawa ko sa ospital. Hindi sana siya namatay. Sa galit, tumawag si Shin. Simula ngayon, lahat ng media, magtrabaho ng buong lakas para magdaos ng malaking camping exhibition para talunin ang Best Face. Nasaksihan ng mga empleyado ng Best Face ang lahat. Naniniwala na malapit nang mag-bankrupt ang kumpanya. Takot ang bumalot sa opisina. Gabi, bumalik si Dongjin sa paboritong bar. Nilunod ang sarili sa alak para makalimot. Habang hinintay ni Wonju ang kapatid, napadaan siya sa bar. Nakita si Dongjin, tahimik na umupo sa tabi niya, parehong walang imik. Biglang nagsalita si Dongjin, noong high school, sumali ako sa track, panghuli ako, mas mabilis pa ang pangalawa sa huli sa akin ang 3 segundo. Mula pagkabata, akala ko mahina ako, hindi siya inasar ni Wonju, sa halip, inaliw, mahina ka, pero hindi ka kailanman umatras sa hamon, naniniwala akong kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kaya mong lampasan, paghiwalay kay Dongjin. Naglakad-lakad si Wonju. Naalala ang mga sandali kasama si Dongjin, hindi mapakali ang puso niya, pinakalmahan niya ang sarili, hinintay na huwag kalimutan ang plano sa paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang nag-resign na empleyado. Kahit sinubukang pigilin ni Dongjin at Sunwoo, wala silang magawa, sa huli, 5 tao na lang ang natira sa kumpanya. Kabilang si Wonju, nakita ang kumpanyang nahihirapan, nag-alinlangan si Sunwoo, ang investment firm kung saan nagtatrabaho si Min Joon ay gustong tumulong sa atin, pag-isipan mo, pero labis na ayaw ni Dongjin ang tulong mula kay Min Joon. Tahimik siyang umakyat sa rooftop, nag-isip ng matagal, sa huli, tinawagan niya ang isang dating kakilala, na bukas palad na nagpautang ng malaking halaga bilang kabayaran sa tulong ni Dongjin noon sa kumpanya niya, kasabay nito. Hinintay ni Hira, ina ni Dongjin, ang ex ni Dongjin, diretsong humingi, pwede bang makahiram ng 1,000,000,001. 2 buwan lang, pag nabenta ang bahay, babayaran kita. Nagdalawang isip si Min Joon, tinanong, parang dati ba ito, na hindi ko pwedeng sabihin kay Dongjin. Kinabukasan, nagmamadaling pumasok si Wonju. Nakatanggap ng tawag mula sa tiyahin, ang babaeng si Hira ay lumipat sa bahay ninyo. Hindi niya ipinagbili iyon, niloko niya tayo. Walang masabi si Wonju, nagdesisyong pumunta para makasiguro, bumalik siya sa dating bahay. Nakita ang bagong kalaguyo ni Hira na lumabas, pinigilan ni Wonju ang galit, kinatok ang pinto,
Boses ni Hira ang sumagot, sumigaw si Wonju, buksan mo ang pinto, babae ka. Nataranta si Hira. Samantala, nakatanggap ng tawag si Jongjin mula sa real estate, pumunta ka agad sa bahay ng ina mo. Nandito na ang hinintay mong babae. Mabilis na pumunta si Jongjin, mula sa ikalawang pagkikita kay Wonju sa supermarket. Nang ibinunyag niyang inagaw ang bahay na tinitirhan niya ng 25 taon, naghinala si Dongjin. Hinintay niya ang bahay na nakuha ng ina, paulit. Ulit na tinanong, pero iginiit ni Hira na sa kanya ang bahay. Nang hindi naniwala si Dongjin, nagalit si Hira. Pinalayas ko ang mga bata rito, pero noon, wala kang pakialam, bakit ngayon ganito ka? Walang magawa si Dongjin. Sinabi niya sa real estate agent na tawagan siya kung dumating ang may-ari. Pero sa kasalukuyan, huli na siya. Nakita ang mga basag na itlog sa labas, pero wala na ang mga tao. Dinala si Wonju sa presinto dahil sa gulo, ipinagkaso siya ni Hira. Kalaunan, nakuha siya. Nang tiyahin, sa daan, ikinuwento ng tiyahin, ang anak ni Hira ay pumunta sa real estate ng ilang beses. Gusto niyang makipag-ugnayan sa inyo, humingi ng sorry at kumbinsihin ang ina na ibalik ang bahay. Hindi ko maintindihan paano nagkaroon ng ganoong mabait na anak ang babaeng iyon. Luhaan si Wonju, galit na sinabi, bakit ngayon mo lang sinabi? Hawak ang natitirang itlog, tulala siyang naglakad sa kalsada, umiiyak. Dahil naalala ni Wonju ang mga pagkakataong nasaktan niya si Dongjin, samantala, pagkatapos ng mahabang araw na hinintay ang anak ng may-ari ng bahay nang walang resulta, bumalik si Dongjin sa opisina. Tinanong ang kasamahan tungkol kay Wonju. Pero sinabi ng kasamahan na hindi makontak ang phone niya at hindi rin alam kung saan siya pumunta. Habang si Chairman Shin, nahihirapan dahil kulang ang pera para sa exhibition dahil sobrang baba ng presyo nila. Kaya hindi pa rin naaayos ang budget. Hating gabi, biglang dumating si Wonju sa kondo ni Dongjin, pero hindi siya ang hinintay niya, kundi si Minjoon. Galit na sinalubong ni Wonju si Minjoon, hindi ka dapat tumira rito pagkatapos ng pananakit mo sa kanya, dahil sa iyo. Natutulog siya sa motel, napakababa mo, lumipat ka na, kung hindi, araw-araw mo akong makikita. Hindi sumagot si Minjoon, tinanong lang, ano ang pangalan mo? Mukhang madalas kitang makikita. Inaya pa niya si Wonju na uminom. Pagka-uwi ni Dongjin, si Juju, na pansamantalang nakatira roon, nagluto ng masarap na hapunan. Pagkatapos ng away kay Wonju, hindi makauwi si Juju, naglakad-lakad. Nakasalubong ang boss ng ate, plano sanang matulog sa sauna, pero inimbita siya ni Dongjin na tumuloy muna sa bahay niya. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan sila. Ibinahagi ni Juju ang pangarap, noong bata. Narinig ko ang palakpak ng 5 tao para sa pagkanta ng tatay ko, gusto ko ring maging singer, hindi empleyado. Sinabi rin ni Dongjin kung bakit niya gusto ang camping. Ito ang unang ginawa ko kasama ang isang matanda na hinangaan ko, habang kumakanta si Juju. Naalala ni Dongjin ang mga alaala ng pagtatayo ng tent kasama ang ama. Sa bar, diretsong sumagot si Minjoon kay Wonju, aalis ako kung gusto ni Dongjin. Hindi dahil sa'yo o sa iba, sumang-ayon si Wonju, sundin mo ang sinabi mo. Binitawan niya ang darts bilang babala, lasing na lasing. Si Minjoon, marami ring nainom si Wonju, mula magkaribal, naging magkaibigan sa alak, mula bar, hinintay ni Wonju si Minjoon hanggang labas ng bahay. Kinabukasan, nagising si Wonju, nakita ang mga bote sa mesa, naalala ang gabing iyon. Nasabi, kami parehong nawala sa katinuan. Bago umalis sa bahay ni Minjoon, nakita niya si Dongjin na naglilinis ng mga lata sa labas. Inintay niya itong umalis para makaiwas, pero nagkita sila sa elevator. Awkward ang sitwasyon. Nalaman ni Dongjin na natulog si Wonju kay Minjoon, hindi nagtanong, sinabi lang, maghintay ka rito, kukunin ko ang phone ko, sabay tayong aalis. Mabilis na sinabi ni Wonju, kumain muna tayo bago mo ako tanungin, gutom na ako. Dinala siya ni Dongjin sa kainan, pagkatapos sa coffee shop malapit sa opisina. Doon sinabi ni Wonju, nalaman ko na nakatira si Minjoon sa tapat mo, kaya madalas kang natutulog sa motel, kaya sinabihan ko siya na dapat lumipat siya, kung hindi, makikita niya ang makapal kong mukha araw-araw. Natuwa si Dongjin sa sagot ni Wonju, samantala, ang kalaguyo ni Hira ay abalang hinintay ang bahay, parang naghihintay ng kayamanan. Nang maghinala si Hira sa mga bagay na gumagalaw, mabilis itong nagpaliwanag, hinintay ko lang ang gintong relo na binigay mo. Kalaunan, tinanong niya ang tungkol sa sulat kamay na testamento ng dating asawa ni Hira. Saan mo itinago ang testamento?
Nag-aalala ako, kasi hinintay ng anak niya ang bahay, sinigurado ni Hira. Itinago ko na sa lugar na walang makakahanap, ngumiti ng peke ang kalaguyo. Pag uwi ni Dongjin, nagkita sila ni Minjon sa elevator, diretsong sinabi. Hindi mo kailangang lumipat, bahay mo iyan, wala na akong pakialam sa ginagawa o tinitirhan mo. Sa ibang lugar, nagkukwento si Wonju kay Jonjun, idineklara. Titigil na ako sa paghihiganti, hindi nagulat si Jonjun. Sasabihin ko ito sa nanay mo sa probinsya. Hindi ko inaasahan na magkakagusto ka sa anak ng babaeng kinamumuhian mo. Galit na itinanggi ni Wonju, kailan ko sinabing gusto ko siya. Bakit kailangang sabihin mo kay nanay? Ayoko lang makita siyang malungkot, gusto ko lang makita siyang umiti ng madalas. Ano ba ang nararamdamang ito? Kahit ipinaliwanag, hindi niya makumbinsi ang sarili na gusto niya si Dongjin. Walang magawa, umupo siya. Parang naintindihan na ang lahat, mag-isa siyang tumayo sa labas ng gusali ni Dongjin. Tinititigan ang mataas na palapag. Sa itaas, nakatanggap si Dongjin ng text mula kay Juju. Lasing ang ate ko sa labas ng kondo mo. Pwede mo ba siyang alagaan? May trabaho ako. Mabilis na bumaba si Dongjin, hindi pa nakasuot ng sapatos. Naglakad-lakad sila ni Wonju para magpalipas ng lasing sa convenience store. Ikinuwento ni Wonju, maraming taon akong nag-archery, nanalo ng national medal. Kilala bilang promising archer, hanggang napilitan akong tumigil dahil sa pinsala mula sa aksidente sa kotse. Pero hindi talaga aksidente. Sadya kong sinugod ang kotse nang malaman ang panloloko ng tatay ko. Para ipaalala sa kanya na alam ko ang ginawa niya. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na gusto ko lang saktan ang tatay ko. Gusto ko siyang mag-guilty habang buhay. Inaamin ko, masyado akong ekstremo at mainitin, kaya huwag mo akong gustuhin, kinabukasan. Sa paghihintay kay Jongjin ng kliyente, ibinunyag na nahihirapan si Chairman Shin dahil kulang ang kapital para sa venue ng exhibition. Umatras ang mga investor dahil sa masamang kutob, lalong lumala ang sitwasyon ni Shin. Hindi ito ikinatuwa ni Jongjin kahit ayaw niyang magtagumpay si Shin. Hindi niya kayang makita ang pagbagsak nito, samantala, malungkot si Minjon araw-araw pagkatapos ng pagkikita kay Jongjin sa elevator. Nag-isip ng matagal, sa huli, nagdesisyong sabihin ang katotohanan kay Jongjin. Siya ay dumating sa bahay ni Jongjin at pinindot ang doorbell. Nang bahagyang bumukas ang pinto, agad na nagsalita si Minson dahil ayaw niyang makaharap ng direkta si Jongjin. Gusto lang niyang sabihin ang lahat ng kailangang sabihin at umalis kaagad. Noong mga panahong iyon, nang sila pa rin ay masaya, pagkatapos ng maraming pahiwatig, ngunit hindi dinala ni Jongjin sa kanyang pamilya, naglakas loob si Minjong na makipagkita ng mag-isa sa ina ni Jongjin. Sa pagkikita nila, napagtanto ni Minjong na hindi pala mabuti ang ina nito, ngunit kahit na ano paman, nanay pa rin ito ni Jongjin. Naisip ni Minjong na kahit anong klaseng tao ang ina ni Jongjin, basta't mabuti ang pakikitungo ni Jongjin sa kanya, hindi niya masyadong intindihin ang pamilya nito. Pero ang reaksyon ni Jongjin ay sobrang malamig. Nang malaman niyang nakipagkita ang kasintahan sa kanyang ina, nagpakita siya ng sobrang negatibong saloobin tungkol sa hinaharap nilang dalawa, kaya't hindi na rin niya binanggit ang tungkol sa kasal kay Minson. Bumalik sa kasalukuyan, galit na sinabi ni Minson, noong mga panahong iyon, hinayaan mo lang ako na parang sinasabi mong ikaw ang magdedesisyon sa buhay ko, kaya ngayon dapat kang mahiya. Inilabas ni Minson ang lahat ng saloobin sa harap ng pinto, hanggang sa marahang sumara ito. Sa loob ng bahay, si Jigo, ang kapatid ni Jongjin, ay mukhang nalilito at hindi alam ang gagawin. Kinabukasan, ikinuwento ni Jigo sa chairman, kagabi, may babaeng nakatira sa tapat ng bahay ang pumunta para hanapin si kuya. Pero hindi na nagtanong pa si Jongjin. Pagdating sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa real estate. Sabi ng nasa kabilang linya, ang babae ng dating may-ari ng bahay ay pumunta sa akin. Gusto niyang ipaalam sa'yo na nagpa siya ang pamilya nila na iwan ang bahay na iyon. Kaya't ipinapapasa niya sa'yo ang mensahe na lumipat na sila sa magandang lugar, kaya't huwag ka nang mag-alala. Walang sinabi si Jongjin. Samantala, si Wonju ay tahimik na ginagawa ang kanyang mga gawain sa opisina, pero malamig ang kanyang pakikitungo. Kahit sa mga pagtitipon ng mga katrabaho, palagi siyang tumatanggi na sumali, sinasabi na kontratadong empleyado lang siya, kaya't hindi kailangang makisalamuha. Ang direktor, si Sanwoo, habang lasing, ay tinanong si Jongjin, bakit hindi mo ligawan si Wonju? Napansin ko, madalas kayong magkasama nitong mga nakaraang araw. Halatang gusto mo siya, kaya't sundin mo ang puso mo. Pero sumagot si Jongjin, sa totoo lang, alam ko na may nararamdaman ako, pero ayaw ko nang magpatuloy pa. Ayaw ko nang masaktan ulit dahil sa pag-ibig. Gabi na nang makasalubong niya si Minson sa baba ng gusali kung saan siya nakatira. Bigla siyang yakap ng mahigpit ni Minson. Ang eksenang ito ay nakita ng chairman na si Shin, na biglang nagsabi, malinaw na nagkunsabahan ang dalawang ito para siraan ako. Galit na galit si Chairman Shin at akmang lalapitan ang dalawa, pero biglang humarang si Wonju. Ang dahilan ng pagkakita kay Wonju ay dahil nakita niya si Jigo na nagtatrabaho sa isang karaoke. Nagbayad siya ng 1 oras para makipag-usap ng seryoso sa kapatid. Gusto niyang umuwi na si Jigo at maghanap ng lugar para mag-aral at kumuha ng pagsusulit para sa serbisyo sibil. Pero tumanggi si Jigo, sinabing susundin niya ang pagkanta bilang propesyon at sinigurado kay Wonju na kahit sundin niya ito, hindi siya magiging katulad ng kanilang ama. Galit na galit si Wonju sa sinabi ng kapatid, hindi ako tumututol dahil sa ganyang dahilan.
Pero dapat kang maghanap ng disenteng trabaho para pag ikinasal ako, mataas ang noo ko, at ikaw naman ay ma-stable na kita para makabili ng bahay at mamuhay ng maayos. Sinusubukan kong tiyakin na hindi ka mapapahiya sa hinaharap. Hindi rin natawa si Jigo dahil hindi niya maunawaan kung bakit si Wonju ang palaging gumagawa ng lahat para sa pamilya. Wala nang ibang paraan, kaya't dinala ni Jigo si Wonju sa kanyang pansamantalang tirahan para ayusin ang mga gamit, pero habang naglalakad ang magkapatid, si Wonju biglang naramdaman ni Wonju na mali ang nararamdaman niya dahil pamilyar ang daang ito. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong, umamin ang nakababatang kapatid na ang hinintayan niya ay si Jongjin, ang boss ni Wonju. Hindi na makontrol ni Wonju ang tono ng kanyang boses kaya't sumigaw siya. Ipinaliwanag ni Jigo na noong una, hindi niya balak manatili doon, pero sa paglipas ng panahon, naramdaman niyang malungkot si Jongjin at ayaw nitong mag-isa. Malaki ang bahay pero wala itong laman, tulad ng nararamdaman ni Jongjin. Walang magawa si Wonju kundi sabihan ang kapatid na umuwi muna at siya na ang makikipag-usap sa boss mamaya. Pagkasabi nito, dumiretso si Wonju sa lugar ni Jongjin, pero nakita niya ang dating kasintahan nitong si Minson na yumakap kay Jongjin. Naguluhan si Wonju at agad na umalis, pero pagkalipas ng ilang hakbang, nakita niya si Chairman Shin na galit na papunta kina Jongjin at Minson, parang handa nang makipag-away. Kaya't humarang si Wonju kay Shin. Samantala, umakyat sina Jongjin at Minson sa bahay. Napansin ni Jongjin na mailagnat ang dating kasintahan at nag-aalalang nagtanong kung may gamot siya para sa lagnat at kung wala, dadalhan niya ito. Nang dalhin ni Jongjin ang gamot, sinubukan ni Minson na imbitahan siyang pumasok para uminom ng tsaa. Pero tumanggi si Jongjin at sinabing kahit sino pa ang nangailangan ng tulong ngayon, gagawin niya rin ito. Wala na siyang nararamdaman para kay Minson, pero kung may pagkakataon sa hinaharap, maaari silang magkape o mag-inom. Pagkatapos, nagmadali siyang umuwi, iniwan si Minson na mapait na naalala ang kanilang mga masasayang araw na ngayon ay bahagi na lang ng nakaraan. Pag-uwi ni Jongjin, natanggap niya ang paalam na mensahe mula kay Jigo. Nagpapasalamat sa pagpapagamit ng bahay at pagkain, at nangakong magtatrabaho ng mabuti para makabili ng magandang tent para kay Jongjin. Ipapadala na lang daw ang mga gamit niya kay Wonju. Pagkabasa ng mensahe, tinawagan ni Jongjin si Wonju, na nasa baba at nakita ang tawag pero hindi sinagot. Hindi sumuko si Jongjin at nag-iwan ng mensahe. Umaasang sasagutin ni Wonju ang tawag dahil gusto niyang humingi ng paumanhin sa pagtatago ng tungkol kay Jigo. Pero matagal bago siya nakatanggap ng mensahe ng pagtanggi mula kay Wonju. Sa mga sumunod na araw, muling nagsama-sama ang tatlong magkakapatid na sina Wonju, Hisong, at ang kaibigang parmasyutiko na si Jonjun sa isang bahay. Pero nang malaman ni Jonjun na si Jigo ay nanirahan sa bahay ni Jongjin, nagalit ito ng husto na ikinagulat ni Hisong at Jigo. Hindi nagpaliwanag si Jonjun at umalis agad. Maya-maya, umalis si Hisong na nakasuot ng makulay na dilaw na damit dahil may plano siyang magpanggap bilang kasintahan ni Jonjun para ipakilala sa mga magulang nito para hindi na ito kulitin tungkol sa kasal. Tinanong ni Hisong si Jonjun kung anong klaseng kasintahan ang dapat niyang gampanan. Sinabi ni Jonjun na magpakatotoo lang siya, magsalita ng walang formalidad habang kumakain, uminom ng tubig ng hindi maganda, at ipahayag na ipinanganak siya sa taon ng kabayo. Napangiti ng pilit si Hisong, na unawaan ang plano pero may pakiramdam na may mali. Samantala, pagkatapos ng engkwentro kay Wonju kagabi, pumunta si Chairman Shin kay Manager Tra para seryosong mag-usap. Sinabi niyang pinaghihinalaan niya si Jongjin ang nagplano ng lahat, kasama ang dalawang babae para linlangin ang kanilang kumpanya. Pero hindi sumang-ayon si Manager Tra, sinabing si Minson niya ay nag-imbestiga, pero naniniwala siyang sina Jongjin at Wonju ang magkasabwat mula simula habang naalala niya. Naunang napansin ko na ang dalawang iyon ay nagpapanggap na galit sa isa't isa, hindi na nga sila nagpapansinan. Marahil ay nagawa nilang mapababa ang aking pag-ingat. Narinig ito ni Chairman Shin at sinabing tiyak na hindi kasama sa atin ang babaeng iyon, pero tawagan mo pa rin siya. Kahit naguluhan kung bakit kailangan gawin ito ng boss, sumunod pa rin si Manager Cha kahit labag sa loob. Kaya't ng araw na iyon, paulit-ulit na tinawagan si Wonju ni Manager Cha, na alam niyang utos ito ni Chairman Shin, kaya't hindi kailanman sinagot ni Wonju ang tawag. Sa isang pulong ng kumpanya, hindi alam kung sinadya o hindi, pero nakatitig si Wonju kay Jongjin nang may pagkatulala, na napansin ni Direktor Sanwoo na nakaupo roon. Ngumiti ito ng nakakaloko at lihim na hinikayat si Wonju na magpatuloy, pero walang sinabi si Wonju, tahimik lang hanggang matapos ang pulong. Samantala, dinala ng parmasyutikong si Jonjun si Hisong upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Sinunod ni Hisong ang plano, kumain at uminom ng walang formalidad sa harap ng mga magulang ni Jonjun na ikinabigla ng ina nito na may masamang tingin. Naging mabigat ang atmosfera sa buong hapunan. Biglang tumayo ang mga magulang ni Jonjun para umalis, at bago umalis, sinabi ng ina na ang dilaw ay hindi magandang pagpipilian. Nang umalis ang lahat, nakahinga ng maluwag si Hisong. Nag-aya si Jonjun na kumain sa labas dahil halos wala silang nalasahan sa hapunan. Sa kainan, naging tapat si Jonjun, sinabing sa isang pamilyang puno ng tensyon, siya lang ang batang madaldal at mausisa, at nahiya siya dahil nalaman ni Hisong ang tungkol sa kanyang pamilya. Sumagot si Hisong nang maihalong biro na sa usapin ng kahihiyan ng pamilya, mas lamang pa rin siya. Tumawa sila at nagdesisyong kalimutan ang nangyari.
Kinabukasan, pumasok si Director Kim sa opisina ni Chairman Shin para singilin ang pera ng kanyang kumpanya dahil alam niyang sinadya nitong sirain ang kumpanya ni Jongjin. Sumigaw si Chairman Shin na kung alam lang niya kung bakit siya nagpupunta sa iba't ibang lugar, ito ay dahil sinubukan niyang tugunan ang presyong inilabas ng kumpanya ni Kim, kaya't dapat lang itong magpasalamat at manahimik. Hindi na nagsalita pa si Director Kim, malamig lang na binalaan si Shin na mag-ingat at ibalik ang pera ng kanyang kumpanya, pagkatapos ay umalis. Naiwan si Chairman Shin na walang magawa at sa sobrang galit, sumakay siya ng taxi para hanapin si Minson. Pagkababa ng taxi, hawak niya ang isang bato na may galit na ekspresyon. Hintayin niyang bumaba si Minson para magtapon ng basura. Lumapit siya para makipag-usap, pero nang makita ni Minson ang bato, kusang umatras siya. Nang akmang lalapit pa si Shin, sakto namang dumating si Wonju. Mahinahon pero matatag niyang sinabi kay Chairman Shin na kung gagamitin niya ang batong iyon para saktan ang tao ngayon, tunay na masisira ang buhay niya. Hindi ba't nang agawin niya ang mga empleyado ni Jongjin, tahimik lang ito at binigyan siya ng pagkakataong magbago para tapusin ang paghihiganti at mamuhay ng maayos. Pero hindi nakinig si Shin at buong tapang na hinagis ang bato kay Minson. Pagkatapos, nakatanggap si Jongjin ang tawag mula kay Director Sanwoo, na nagsabing hinanap ni Chairman Shin si Minson para makipag-away, pero si Wonju ang nasugatan at dinala sa ospital. Nagmadali si Jongjin sa ospital, at nang makita si Chairman Shin, bihira siyang hindi makapagpigil ng galit, sumigaw siya na ilang beses pa ba niyang kailangang magparaya kay Shin. Ayaw niyang gumanti tulad ng ginawa nito sa kanya, pero bakit kailangang batuhin ito ang iba? Pagkasabi nito, nagmadali siyang pumunta sa tabi ng kama para bisitahin si Wonju, habang si Director Sanwoo ay bumaling kay Chairman Shin at sinabing talagang mapalad siya dahil sinabi niya kay Wonju na sampahan siya ng kaso sa pananakit. Pero pinili ni Wonju na patawarin siya. Sabi ni Wonju, hindi man lang tumakbo si Shin noon at mas nanginginig pa siya kaysa sa kanyang nasugatan. Sinabi niyang ituring na lang na ang insidenteng ito ay nagtapos sa galit sa pagitan nila ni Jongjin, kaya't umalis na siya at huwag na silang magkita ulit. Natulala sandali si Chairman Shin, pagkatapos ay tinakpan ang mukha at masakit na nagsabing humihingi siya ng paumanhin, na sa loob ng maraming taon, nabuhay siya na parang baliw na may hinintay na hindi malinaw, at ngayong gusto niyang tumigil. Parang hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Habang umiiyak siya na parang bata, nakaupo si Jongjin sa tabi ng kama, hinahaplos ang mukha ni Wonju. Mabilis na nagising si Wonju at hinawakan ang kamay ni Jongjin na ikinangiti nito habang tinanong kung may masakit ba sa kanya. Sumagot si Wonju na dating atleta siya, aya't malakas ang katawan at hindi malaking bagay ang suntok na iyon. Sinadya niya iyon para matigil na ang masasamang gawain ni Chairman Shin sa hinaharap. Natuwa si Jongjin dahil ngayon ay nakikipag-usap na ulit sa kanya ang dalagang ito nang hindi na mataray o malami. Nagbiro siya kung baka ang bato ang tumama sa ulo niya, kaya nagkaganoon. Ang biro na ito ay nagpalapit sa kanilang relasyon. Kinabukasan, dumating si Director Kim sa opisina ng BA, sabik na muling makipagtulungan, pero kalmado si Jongjin. Sinabi niya kay Director Sanwoo na hayaan na lang si Kim. Pagkatapos, nagdesisyon siyang mag-lunch kasama si Wonju. Sa hapunan, nagkwento si Jongjin na noong nahirapan siya dati, pinaghintay siya ni Director Kim ng 5 oras, bago tinanggihan ang kanyang alok na makipagtulungan, kaya't ginawa niya rin ito ngayon, at nagtaka kung masyado ba siyang makitid ang isip. Tiningnan ni Wonju ang oras at lihim na hinikayat siya na may 2.5 oras pa siya para pumunta saan man para mabuo ang 5 oras. Sinabi rin niyang tapusin muna niya ang pagkain, pagkatapos ay magkakape sila at maglalakad sa kalye. Masayang sumang-ayon si Jongjin na komportable sa piling ni Wonju kahit kaunti lang ang kanilang usapan. Pagbalik sa trabaho at pag-usapan ang benepisyo kay Director Kim, biglang tinanggihan ni Jongjin ang alok nitong makipagtulungan na ikinagalit ni Kim at umalis. Nagtaka si Director Sanwoo sa pagbabago ng ugali ng kapatid, pero ngumiti lang si Jongjin nang walang paliwanag. Sa susunod na araw, lakas loob na inaya ni Jongjin si Wonju na mag-camping ng 2 araw at 1 gabi. Nagulat si Wonju pero pumayag din sa biyahe. Nagkwento si Jongjin kay Wonju tungkol sa 3 taon na ang nakalipas, na pagkatapos ng hiwalayan nila ni Minson sa camping site, matagal bago siya bumalik doon. At iyon ang araw na kinamumuhian niya ang sarili. Nang malabong tanungin ni Wonju kung bakit siya ang inaya ngayon, ngumiti si Jongjin at sinabing gusto niyang pumunta roon kasama siya. Ang sagot na ito ay nagpalakas ng kanilang koneksyon. Mabilis silang nakarating sa isang masiglang camping site na pag-aari ng ama ni Jongjin. Nang makita ng ama ang anak na may kasamang babae, masaya niyang naunawaan ang sitwasyon. Sa gabi, nag-apoy sina Jongjin at Wonju habang nag-uusap. Tuwing camping ang topic, hindi maubusan si Jongjin ng mga kwentong ibinahagi kay Wonju at inaya pa niya ito. Sa susunod, mag-camping tayo sa ibang gubat, sabi ni Wonju nang buksan ang puso, na dati ay hindi sigurado kung gusto niya ang camping, pero pagkatapos ng araw na ito, napansin niyang hindi naman masama ang libangang ito. Pagkasabi, nagkatinginan sila at ngumiti. Samantala, si Director Sanwoo ay nasa baba ng gusali ni Minson, personal na nagdala ng lugaw para sa kanya, alam na may sakit ito at dumanas ng malaking gulat. Pagkatapos ibigay ang lugaw, nahihiyang nagpaalam ang lalaki at tahimik na umalis. Kinabukasan, naglakbay ang ina ni Wonju mula probinsya patungong Seoul, pero kahit anong tawag, hindi makontak ang 3 anak. Habang sinusubukang buksan ang pinto, napansin niyang pinalitan na ang susi ng bahay.
Habang naguguluhan, nakita niya ang isang lalaking bumaba mula sa kotse, na nagtaka kung ano ang ginagawa niya sa harap ng bahay niya. Habang nag-aaway kung kaninong bahay ito, dumating si Jigo at kinailangang sabihin sa ina na hindi na talaga sa kanila ang bahay. Kaya't pagkaalam ng katotohanan, bumalik ang ina at ang tatlong magkakapatid sa bahay ni Junjun, kung saan umiyak sila ng todo. Naawa ang ina sa mga anak na inapi pero hindi nagreklamo sa kanya. Hindi na nakayanan ni Wonju at tumayo para umalis. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jongjin na nagpapasalamat dahil sa kanya, nakatakas siya sa nag-iisang isla kung saan ikinulong niya ang sarili ng matagal. Pagkabasa ng mensahe, biglang napaiyak ng husto si Wonju. Kinabukasan, malungkot ang atmosfera sa bahay ni Wonju, pero biglang nagluto ang ina ng 8 seaweed soup at doon nila napagtanto na kaarawan pala ni Wonju. Marahil kaya naglakbay ang ina mula probinsya, pero walang masaya sa kanila, lalo na si Wonju. Pumunta siya sa trabaho pero naalala ang damdamin ng ina kaya't bumalik sa bahay. Samantala, nakatanggap si Jongjin ng biglaang leave notice mula kay Wonju na ikinalungkot niya. Napansin ni Direktor Sanwoo ang lungkot niya dahil sa pag-ibig at sinabing kaarawan nga pala ni Wonju. Sumagot si Jongjin na matagal na niyang alam ito, pero may problema sa pamilya si Wonju kaya hindi makakapasok. Ngumiti nang makahulugan si Sanwoo, sinabing dahil alam na niya ito noon pa, ibig sabihin ay matagal na niyang gusto si Wonju. Nang tahimik na umamin si Jongjin, iminungkahi ni Sanwoo na ayusin ang isang intimate dinner para sa kanilang tatlo, bilang pasasalamat kay Wonju dahil sa kanya, nagpakita ng iba't ibang emosyon si Jongjin. Hindi tumuto si Jongjin, umiti lang at sinabing ipapapasa niya ang plano kay Wonju. Sa kabilang banda, nakaupo si Wonju sa harap ng ina, na seryosong tinanong kung ano ang pumipigil sa kanya na umiyak habang sina Hee, Sung at Jigo ay hindi napigilan ang emosyon. May itinago ba siya? Kaya't ikinuwento ni Wonju sa ina ang buong nangyari. Ilang buwan bago ang libing ng ama, nagbihis siya ng sexy at nagpunta roon para magkagulo. Iniisip na mailalabas niya ang galit sa pag-abandona ng ama sa loob ng 13 taon. Tulad noong sinadya niyang magpaharang sa kotse para magsisi ang ama. Pero pagkatapos noon, lagi siyang nagsisisi kung bakit siya pumunta roon at nagmalaki ng ganoon. Habang nagkukwento, umiiyak si Wonju sa harap ng ina. Samantala, sa opisina ng BIE, ang departamento ng EC. Natuklasan ng departamento ng GC na ang aplikasyon para sa senior management position ay may pangalan ni Manager Cha na ikinabigla ng isang empleyado na hindi sigurado kung tatanggalin ang aplikasyon nito. Dumaan si Director Sanwoo at nang malaman ang balita, kalmado niyang sinabi na hindi kailangang tanggalin ito, ngunit sabihin kay Cha na ang kanyang aplikasyon ay hindi kailanman isasaalang-alang sa BFE dahil ang mga walang hiyang tulad nito ay nararapat na wasakin agad. Galit na umalis ang direktor. Pagkatapos umiyak at maglabas ng damdamin, nakaupo sina Wonju at ang kanyang ina sa sofa, nagkukwentuhan. Ikinuwento ni Wonju ang kalagayan ni Hee, Sung at Jigo, pagkatapos ay personal na dinala ang ina sa karaoke bar kung saan nagtatrabaho si Jigo. Gulat si Jigo nang makita ang ina, hinila ang kapatid sa isang sulok at sinabing dinala ni Jongjin ang birthday cake para ipagdiwang ang kaarawan ni Wonju at naghihintay ito sa katabing kwarto, kaya't iwi na muna niya ang ina. Pero habang nag-uusap ang magkapatid, aksidenteng nagkita ang ina at si Jongjin. Pagbalik ng magkapatid, nakita nilang hindi galit ang ina, bagkus ay masayang nakikipagkwentuhan kay Jongjin na parang magkasundo sila. Napansin ng ina ang namumuong pag-ibigan ni Jongjin at Wonju at pinuri pa na bagay sila. Para bigyan ng pagkakataon ang dalawa, maingat na umuwi ang ina kasama si Jigo, iniwan ang espasyo para sa magkasintahan. Hindi rin nabigo sina Jongjin at Wonju dahil pumunta sila sa isang maliit na cafe. Curious si Wonju kung ano ang pinag-usapan nila ng ina, kaya't bukas na sumagot si Jongjin na marami silang napagkwentuhan, pero hindi tinanong ng ina ang tungkol sa trabaho, pamilya, o personal na bagay tulad ng ibang magulang, kundi ang dahilan kung bakit niya gusto si Wonju. Sabi ng ina, kahit si Wonju ang pinakamalamin sa 3 anak, siya ang pinakamapagmahal, at kapag may gusto, ipinapakita niya ang kanyang kaibig-ibig na side. Sinabi ni Jongjin sa ina na gusto niya si Wonju dahil hindi siya masyadong matamis at ang kanyang katapatan at prangkahan ang nagpakomportable sa kanya na unti-unting naging dahilan ng pagkagusto niya rito. Sa harap ng hindi direktang pag-amin, hindi nainis si Wonju at habang pauwi, nang may bumusin ng bisikleta, hinila siya ni Jongjin at hinayaan niyang hawakan nito ang kanyang kamay. Gabi noon, nag-overtime si Director Sanwoo sa opisina nang makita si Manager Cha na dumating din. Malungkot itong nagkwento na pagkatapos malantad ang masamang gawain ni Chairman Shin, kumalat ang balitang traidor siya sa industriya, kaya't walang gustong kumuha sa kanya. Lumuhod siya at nagmakaawa sa BFE na tanggapin siya ulit, dahil kung napatawad ni Jongjin si Wonju, bakit hindi siya? Nagulat si Sanwoo, hindi naintindihan ang sinasabi, kaya't nagtanong siya at nalaman na nakipagkita noon si Wonju kay Cha para magbunyag ng ilang bagay. Naguluhan si Sanwoo kung sino ang paniniwalaan. Kinabukasan, personal siyang nag-text kay Wonju para makipag-usap ng pribado, gustong malaman ang totoo kung totoo ang sinabi ni Cha. Kung sasabihin ni Wonju na hindi, paniniwalaan niya ito, pero umamin si Wonju sa lahat, na lalong nagpagulo kay Sanwoo. Pinagalitan niya si Wonju kung bakit ganoon ang paninindigan niya, na nagpapahirap sa kanya kung sasabihin ito kay Jongjin.
Pag-isipan, diretsong hiniling ni Sanwoo na si Wonju na lang ang magsabi ng katotohanan kay Jongjin. Kinabukasan, pumunta si Wonju sa bahay ni Jongjin at pagkatapos kumain, nagsimula silang magkwentuhan. Bukas na nagkwento si Jongjin tungkol sa tinuturing niyang ama sa camping site, ang lalaking nagpakasal sa kanyang ina at ang tanging tinuturing niyang ama. 3 taon pagkatapos ng kasal, muling nagpakasal ang kanyang ina sa iba at muli siyang dumaan sa mga araw ng kawalan ng katiyakan. Sa mga panahong iyon, wala siyang tunay na tahanan at ang kanyang ina ay isang kahinaan na gusto niyang itago para makabuhay ng matapat, pero kapag naging matapat siya, lagi siyang pinapahiya ng iba. Ibinahagi ni Jongjin ang lahat kay Wonju at sinabing gusto niyang makipagrelasyong seryoso sa kanya. Pagkatapos, tinitigan niya si Wonju at tinanong kung gusto niyang magpalipas ng gabi roon. Natulala sandali si Wonju pero tumango at para magkaroon ng lakas ng loob, hiniling niya kay Jongjin na bumili ng beer. Nang umalis si Jongjin, agad na tinawagan ni Wonju ang ate niyang si Hee-sung at may laman ang boses na sinabing alam niyang mali ang gagawin pero hindi siya uwi ngayong gabi. Hindi naintindihan ni Hee-sung ang dalawang kahulugan ng sinabi, iniisip na hindi naman malaking bagay, kaya't sinabing malaki na si Wonju, kaya't manatili na lang siya at siya na ang bahala sa ina. Maya-maya, nagsimula sina Wonju at Jongjin na uminom ng beer habang nag-uusap at habang lumalalim ang gabi at tumitindi ang damdamin, nagkatitigan sila at nagbigay ng mainit na halik na nagpatuloy mula labas hanggang sa kama, magdamag hanggang madaling araw. Kinabukasan, nalaman ng ina na hindi umuwi ang pangalawang anak, pero hindi siya nagulat, sinabing nakita na niya si Jongjin sa trabaho ni Jigo at normal lang na hindi umuwi kung may boyfriend dahil hindi naman siya makaluma. Pagkatapos pag-usapan si Wonju, sinimula ng ina na pagalitan si Hee-sung, sinabing umalis na ito sa bahay ni Jongjun dahil pareho silang single at hindi magandang tingnan ang pagsasama sa iisang bahay. Samantala, pagkagising ni Jongjin, nakita niya ang note mula kay Wonju na uwi muna siya dahil may gagawin pero inihanda na ang almusal para sa kanya. Nakangiting tiningnan ni Jongjin ang mainit na pagkain, kinuhanan ito ng larawan at masayang kinain. Si Wonju naman ay maagang dumating sa opisina at bago magtrabaho, hinintay niya si Director Sanwoo. Hiniling niya na huwag munang sabihin kay Jongjin ang tungkol sa kanyang pagtataksil, at kung kailangang sabihin, siya na lang ang magsasabi, dahil ayaw niyang malaman ito ni Jongjin mula sa iba. Marami rin siyang kailangang linawin, tulad ng kung bakit siya naroon, kung sino siya, at bakit niya ginawa iyon. Bumuntong hininga si Sanwoo, pumayag, at sinabing bibigyan niya ng oras si Wonju hanggang matapos ang eksibisyon. Samantala, ang kasintahan ni Aire at Hee-ja, na hinabol ang mga utang dahil sa pagsusugal, ninakawan ang alahas at ginto ng kanyang lover para tumakas sa hangganan. Diretsyong nagpaalam ito kay Hee-ja, umamin na pera lang ang habol niya sa kanya, at ngayon ay tatakas na siya, kaya't maghanap na lang siya ng ibang lalaking mag-aalaga sa kanya, dahil iyon naman ang trabaho niya. Galit na nagbanta si Aire, Hee-ja na ipapakulong siya sa pagnanakaw, pero hindi natakot ang lalaki, at nagbanta rin na alam niyang itinago ni Hee-ja ang testamento ng asawa at pinalayas ang mga bata sa bahay. Kung kaya mong magsumbong sa pulis, subukan mo at tingnan natin kung sino ang mas malulugi, sabi ng lalaki. Alam na nawala na ang lahat ng kanyang kayamanan, walang magawa si Aire, Hee-ja, kundi mag-empack at pumunta sa anak, pero pagdating doon, aksidenteng nakasalubong niya si Minsun. Masayang kinumusta niya ito para makahingi ng pera, at sa loob ng elevator, panay ang paninira niya kay Minsun, hinintay na tumawag siya kapag tinawagan. Pero matagal ang hindi nakayanan ni Minsun ang babaeng ito, ay tumayo siya sa harap ng pintuan ng bahay niya, at malakas na sinabi na tama, nasaktan niya nga si Jongjin at malupit na nakipaghiwalay rito, at ang dahilan ng lahat ay si Aire, Hee-ja. Alam ba niya na noong sila pa ni Jongjin, si Aire, Hee-ja, bilang kunwaring future mother-in-law, ay paulit-ulit na humingi ng pera kay Minsun na nagtulak sa kanya para maging masama. Narinig ito ni Jongjin mula sa kabilang bahay, agad niyang binuksan ang pinto, hinila ang ina papasok, at tinanong kung magkano ang kinuha nito kay Minsun. Nagmalaki si Aire, Hee-ja, sinabing nasaktan ni Minsun ang anak niya, kaya't hindi na kailangang ibalik ang pera, at dapat pa siyang magbayad ng danyo sa emosyon. Pagod na si Jongjin at ayaw nang makipagtalo, alam na gustong manatili ng ina sa bahay niya, pero hindi siya sumagot at gusto na lang umalis agad. Samantala, dinala ni Jigo ang ina para makipagkita sa tiyahin mula sa pamilya ng ama para magtanong tungkol sa nawalang bahay. Tinanong din ng ina ang tungkol kay Aire, Hee-ja, pero sinabi ng tiyahin na tanungin na lang si Wonju dahil mas marami itong alam, at minsan pang ang pumasok si Wonju sa bahay na iyon at ipinakulong ni Aire, Hee-ja. Alam din ni Wonju ang tungkol sa anak ni Aire, Hee-ja dahil hinanap siya nito. Napansin ni Jigo na lumalayo ang usapan, kaya't lihim na nag-text kay Wonju. Natanggap ni Wonju ang mensahe, kaya't iniwan ang trabaho para puntahan ang ina at kapatid. Ipinaliwanag niya sa ina na mabuti ang anak ni Aire, Hee-ja, at ang layunin nitong hanapin siya ay para magsorry at subukang ibalik ang bahay sa kanila, at napatawad na niya ito. Pagkatapos magpaliwanag, nagpa siya ang pamilya ni Wonju na magkita-kita sa karaoke bar. Dumaan si Jongjin doon, kaya't inanyayahan siya ni na Wonju at Hee-sung na sumali.
Habang kumakanta si Jigo, tahimik na tinititigan ni Wonju si Jongjin, puno ng pag-aalala, dahil hindi pa alam ng ina at ni Jongjin ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Pero kabaliktaran ng kanyang pag-aalala, gusto ng pamilya niya si Jongjin. Sinabi ni Hee-sung na hindi sanay magpakita ng emosyon ang pamilya nila, at ganoon din si Jongjin, na parang nawawalang piraso ng pamilya. Natuwa si Jongjin sa biro, at pagkatapos ng hapunan, masayang inanyayahan ng ina si Jongjin na dumalaw sa bahay nila minsan. Masayang sumang-ayon si Jongjin at magalang na nagpaalam, pero sa kalagitnaan ng daan, napansin niyang nakalimutan niyang ibigay ang gamit kay Wonju, kaya tinawagan niya ito. Sinabi ni Wonju na huwag na siyang bumalik, siya na lang ang pupunta sa kanya. Narinig ito ni Jonjun na nasa malapit, at nagmalaki siya ng ilang reklamo, pero paglingon, nakita niyang nagdududa si Hee-sung, na nagsabing napansin niyang hindi maganda ang pakikitungo niya kay Jongjin. May asawa na ba o anak ang lalaking iyon, o kaya ay may utang siyang hindi mabayaran, tanong ni Hee-sung, pero nahirapan si Jonjun at sinabing hindi niya masasabi, hintayin na lang na si Wonju ang magpaliwanag, dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Pagkatapos magpaalam kay Jongjin, nakatanggap agad si Wonju ng tawag mula sa matalik na kaibigan, na kailangan niyang pumunta roon agad. Samantala, tahimik na pinagtatagpi ni Hee-sung ang mga detalye mula sa nakaraan na parang may natuklasan at biglang sinampal ang kapatid, sinisigawan kung siya ba ang kabit na umiibig sa may asawa. Hindi ba niya nakita ang pinagdaanan ng ina para sirain ang pamilya ng iba? Napansin ni Wonju ang pagkakamali ng ate, pero hindi siya nagpaliwanag, tahimik lang na tumulo ang luha. Hindi na nakayanan ni Jonjun at malinaw na sinabi na hindi ganoon ang nangyari, na si Jongjin ang anak ng babaeng kinasama ng ama nila, at si Wonju ay nagtrabaho sa kumpanya nito para maghiganti, pero hindi inaasahang nagmahal dito. Natulala si Hee-sung sa katotohanan, pero mas nasaktan siya dahil alam ni Jonjun ang lahat habang siya, bilang ate, walang alam. Umiiyak na humingi ng tawad si Wonju, pero hindi pa rin matanggap ni Hee-sung ang balita, kaya't galit na umalis. Sumunod si Jonjun para magpaliwanag, humihingi ng tawad sa pagtatago, pero kung pipili ulit, itatago pa rin niya ito para kay Wonju, dahil naaawa siya rito mula nang harangan nito ang kotse ng ama nila. At bihira itong makakita ng tunay na pag-ibig, na aksidenteng kalaban pa. Naniniwala siyang tatapusin ito ni Wonju, at ngayong alam na ni Hee-sung, mas mabilis itong gagawa nito, aya't hiniling niyang pakikalmahan at unawain si Wonju. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Hee-ja ang anak kung ano ang trabaho ng bagong girlfriend nito, dahil napansin niya ang mga lalagyan ng pagkain sa ref na imposible kayang gawin ng anak. Nangingiti siyang nagtanong ulit, pero nilipat ni Jongjin ang usapan, sinabing magbabakasyon siya bukas at wala sa bahay, pagkatapos ay umalis. Dumaan si Jongjin kay Minson para mag-usap, humihingi ng tawad dahil noon, masyado siyang abala sa karera, at hindi naintindihan ang damdamin ni Minson sa harap ng kanyang ina, at kahit huli na, gusto niyang mag-sorry. Ngumiti si Minson, humingi rin ng tawad para sa ina, na lihim na nagpadala ng wedding invitation noon para tuluyang makipaghiwalay siya kay Jongjin na hindi niya alam noon at pinagsisihan. Nagaan ang loob nila pagkatapos magpaalam sa nakaraan, at nag-wish ng kaligayahan para sa hinaharap. Samantala, maaga sa trabaho si Wonju, habang inaalala ang pag-uusap kaninang umaga kay Hee-sung, na humingi ng 2 araw para mag-resign at tapusin ang lahat, pero sinabi ng ate na mag-resign na agad, kung hindi, gagawin niya ang paraan niya. Kaya't sa kasalukuyan, nagpasya si Wonju na maging tapat tungkol sa pag-resign sa kanyang boss na si Manager Suhi, at ang katrabaho sa IKI ay labis na ng hinayang. Dahil masipag at ambisyosa si Wonju, kung mananatili siya, malapit na siyang ma-promote. Inutusan ni Jigoo ng ina na dalhin ang mga kahon ng pagkain at sariwang kimchi kay Jongjin, ang hinintay na manugang na labis nitong hinintay. Sinunod ni Jigoo ang ina at dinala ang lahat sa bahay ni Jongjin. Pagpasok sa elevator, aksidenteng nakasalubong niya ang ina ni Jongjin, at dahil nakita na niya ang larawan ng pamilya nito, nakilala niya agad, kaya't magalang siyang bumati at nagpakilala. Nagmamadali si Hee-ja, kaya't sinabing kumilos lang si Jigoo ng malaya, pagkatapos ay mabilis na sumakay ng taxi para pumunta sa kung saan. Nagmamadali si Hee-ja para ibenta ang bahay, masyado siyang abala para mapansin ang isang kriminal na sumusunod sa kanya. Sinundan nito ang real estate office at mabilis na tinawagan ang kasintahan ni Hee-ja. Sinabing kakabenta lang ng bahay ng babae sa murang halaga, at dahil maganda ang bahay, maraming bumili. Galit na galit ang kasintahan, pinatay ang tawag, at binuksan ang isang recording kung saan sumisigaw si Hee-ja, na wala siyang pangalan sa testamento ng asawa, na ginawa niya ang lahat bilang asawa pero walang iniwang pera. At ang tanging ari-arian ay ang bahay, na para sa mga anak nito, at kung hindi mahanap ang testamento, wala siyang magagawa. Bumalik sa kasalukuyan, ipinadala ng kasintahan ang recording para takutin si Hee-ja, na nagpanik at nagalit. Papalapit na ang eksibisyon, kaya tinutulungan ni Wonju ang mga empleyado na ayusin ang mga gamit sa sasakyan para sa venue.
Nagpaalam siya sa mga katrabaho dahil ito ang huling araw niya sa trabaho. Samantala, pag-uwi ni Hisong, naghanda siya ng mainit na tubig para sa ina. Sinabing uminom muna ito bago niya ikwento ang katotohanan. Si Jigo naman ay nagmamadaling pumunta sa butika ni Jonjun para bumili ng sedative. Hindi alam kung bakit ipinabili ito ni Hisong at sinabing magmadali siyang umuwi. Naintindihan ni Jonjun na sasabihin na ni Hisong ang lahat sa ina. Pagdating ni Jigo sa bahay, sinimula ni Hisong na ibunyag na ang lalaking minamahal ni Wonju ay anak ng babaeng nagnakaw ng bahay nila. Gulat na tumayo si Jigo, galit na sinabing magalang pa siyang bumati sa babaeng iyon kanina, at hindi niya inakalang alam ni Wonju ang lahat pero minahal pa rin ang anak ng kaaway. Nanginginig ang ina, mabilis na ininom ang sedative na dala ni Jigo, at nanginginig na tinanong kung alam ng lalaki ang lahat. Umiling si Hisong, sinabing mukhang walang alam si Jongjin. Sa kabilang banda, nakatanggap si Wonju ng tawag na nalantad na ang lahat, at hinintay siyang pakikalmahan at huwag magalit kay Hisong. Sa puntong ito, wala nang hinintay si Wonju, mabilis niyang inayos ang mga gamit at nag-iisang umalis sa kumpanya. Samantala, nasa eksibisyon si Jongjin nang makita si Director Sanwoo, na napansin ang mga araw na mukhang may iniisip ito. Matagal na hinintay ni Jongjin hanggang umamin si Sanwoo na noong una, pumunta si Manager Cha sa opisina para humingi ng trabaho ulit, gamit ang argumento na kung napatawad si Wonju, bakit hindi siya, at nang tanungin niya si Wonju, inamin nitong gumawa siya ng mali sa kanila. Inihintay niya kay Sanwoo na pagkatapos ng eksibisyon, siya na mismo ang magsasabi kay Jongjin, natulala si Jongjin sa narinig at gustong bumalik agad sa Seoul. Kaya't ng gabing iyon, paulit-ulit siyang tumawag kay Wonju, pero hindi ito sumasagot. Nagmadali siyang pumunta sa opisina, pero natuklasang walang laman ang mesa ni Wonju, at kahit saan siya maghanap, hindi niya ito mahanap. Si Wonju naman ay hindi sumasagot sa mga tawag ni Jongjin, dahil nag-text si Sanwoo na alam na ni Jongjin ang tungkol sa kanya. Sa wakas, lakas loob na sinagot ni Wonju ang tawag, pero ang unang sinabi ni Jongjin ay hindi pagtatanong, kundi pag-aalala kung nasaan siya. Mahinahong sinabing hindi naman masyadong mali ang ginawa niya at hindi siya galit, kaya't magkita na lang sila. Sa pagiging bukas palad ng nobyo, lalong nalungkot si Wonju, kaya't hinintay niya ito sa dating bahay nila. Nang makita si Jongjin, sinimulan niyang magkwento na ito ang bahay niya, kung saan siya tumira ng 25 taon hanggang sa pinalaya sila sa loob ng 2 araw, at humingi ng tawad sa pagtatago nito. Nag-alala si Jongjin, sinabing siguradong nahirapan siyang mag-isa. Naguluhan si Wonju sa malamig na reaksyon ni Jongjin, tanong kung bakit hindi siya galit at kalmado lang, na dapat ay galit siya dahil siya ang niloko at sinaksak sa likod, at bakit siya pa ang humihingi ng tawad. Mumiti si Jongjin, sinabing okay lang dahil sa huli, siya pa rin ang pinili niya. Hindi na napigilan ni Wonju ang luha, lumapit si Jongjin at niyakap siya. Hinawakan ni Wonju ang damit ni Jongjin, umiiyak habang sinasabing alam na ng pamilya niya ang pagkakakilanlan niya. Sinubukan niyang itago para hindi siya husgahan, pero hindi na kaya at baka hindi na sila magpatuloy. Tahimik na lumuha si Jongjin, pagkatapos ay binitawan si Wonju. Hindi na siya tiningnan at naglakad palayo, alam na wala siyang karapatang manatili sa tabi niya. Magdamag nakaupo si Jongjin, malungkot na dinadala ang sakit sa kotse, nagdadrive habang inaalala ang mga emosyon ni Wonju, mula sa galit na tingin noong una hanggang sa pagbitaw kagabi, na nagpaiyak sa kanya ng husto. Maya-maya, nagmadali siyang pumunta sa real estate, kung saan sinabi na ibinenta na ng ina niya ang bahay kahapon, hintay na lang ang natitirang bayad para maipasa ang titulo. Nagpasalamat si Jongjin, pumunta sa bahay, pero walang sumasagot sa doorbell, at hindi rin sumasagot ang ina sa tawag. Tumawag si Sanwoo, sinabing bumalik siya sa opisina para tapusin ang mga kontrata ng eksibisyon. Nag-isip si Jongjin, pagkatapos ay bumalik sa opisina, pero sa meeting, naroon ang katawan niya, hindi ang isip. Kaya't diretsyong sinabi ng chairman na magbabakasyon siya pansamantala, na ikinagulat ni Sanwoo na akalain na galit ito sa pagtataksin ni Wonju. Pero ipinagtanggol ito ni Jongjin, sinabing hindi ganoon si Wonju, may dahilan siya sa ginawa at hindi iyon ang dahilan ng hiwalayan, ikukwento niya pagkatapos ng bakasyon. Naguluhan si Sanwoo, nagkwento kay Minson, nang umiti lang at sinabing magtiwala lang siya. Dahil hindi masamang tao si Wonju tulad ng iniisip mo, siya ang makapagpapasaya kay Jongjin, at alam niya iyon, sabi ni Minson. Pagkatapos mag-resign, bumalik si Wonju sa pagtatrabaho sa botika, kasama si Jonjun. Okay lang kapag abala, pero kapag nakaupo ng walang ginagawa, naalala niya ang gabi ng pag-uusap sa ina, na sinabi niyang hiwalay na sila ni Jongjin at hindi na muling magkikita. Sinabi ng ina na hindi niya iyon mapipili, kundi susunod na lang sa tadhana, at tumango si Wonju na parang naintindihan. Sa kasalukuyan, diretsong sinabi ni Wonju kay Jonjun na magre-resign siya sa botika, kaya't maghanap na ito ng kapalit, na ikinagulat ni Jonjun.
Si Hisong naman, tinawagan si Wonju gabing iyon, sinabing nakahanap na siya ng bahay, at malapit nang lumipat ang tatlong magkakapatid sa ibang lugar. Sa bar, nag-usap ang magkapatid, nagtaka si Wonju kung bakit kailangan gawin ito ng ate. Pero malamig na sumagot si Hisong na ginagawa niya ang tungkulin bilang pangalawang ate, na dapat ginawa na niya noon pa, para makapagsimula ulit si Wonju sa bagong lugar at maiwasang makasalubong si Jongjin. Pero kabaligtaran, gusto ni Wonju na aksidenteng makita si Jongjin, dahil iyon lang ang paraan para makita niyang maayos at masaya ito. Samantala, ginamit ni Jongjin ang bakasyon para bumalik sa camping site. Inaalala ang mga sandali nila ni Wonju doon, nang mahinahong sinabi nito na noong sabihing ayaw niya sa likod niya, nagkunwari lang siya, pero sa totoo, naisip niyang malungkot ang likod niya at gusto niyang yakapin ito. Parang mga siglo na ang lumipas para kay Jongjin. Dumating siya para hanapin ang amain na nagplano ring umalis. Nakita ang anak, nagkwento ang amain na hinintay niya ito, dahil ilang araw na ang nakalipas. Hinanap siya ng ina ni Jongjin para kunin ang isang testamento, na isang taon na ang nakalipas ay iniwan doon. Hindi binuksan ng amain dahil ayaw makialam, pero nang hinanap ito kamakailan, sinabi niyang sinunog na, kahit hindi totoo. Nang buksan ang testamento, napatunayang sakim nga ang ina, at naisip ng amain na sunugin ito para mabawasan ang pasanin ni Jongjin, pero naawa siya sa mga bata sa testamento. Nagpasalamat si Jongjin sa pag-iingat ng papel, pagkatapos ay mabilis na umalis. Sa parehong oras, aksidenteng nakita ng kasintahan ni Emret Hija si Wonju, at agad na pinakinggan ang recording ni Emret Hija. Pagkatapos malaman ang katotohanan, hindi nagpadala si Wonju, diretsong sinabi na hindi niya kailangan ang recording, at kung may testamento, ibigay na lang iyon, pero ang layunin ng lalaki ay gamitin si Wonju para parusahan si Emret Hija, hindi dahil sa kabutihan. Alam ito ni Wonju, kaya tumanggi siya at binalaan ang lalaki na manahimik, kung hindi, siya ang unang isasakdal niya. Si Jongjun, alam na galit pa rin si Hisong, kaya't personal na inimbita itong kumain ng beef steak sa trabaho para mabawasan ang sama ng loob. Ngumiti si Hisong at pumayag. Pagdating ni Jongjin sa bahay, nakita niyang mabilis ang kumakain ng instant noodles ang ina, at hindi na napigilan na sabihin ang katotohanan. Ang testamento ng dating asawa mo ay nasa akin na, at ibabalik ko ito sa pamilyang ninakawan mo ng bahay, sabi ni Jongjin at diretsong lumabas. Agad sumunod si Emret Hija, nagmamakaawa na pigilan siya, tanong kung gusto niya itong mamatay para masiyahan, dahil kapag nabunyag iyon, hindi na siya makakaligtas. Pero hinila ni Jongjin ang kamay mula sa ina at mabilis na umalis. Samantala, tumawag si Wonju sa ina para ikwento na iniwan talaga ng ama ang bahay sa kanila, at niloko sila ni Emret Hija. Pero kahit wala ang bahay, masaya pa rin silang apat. Pero kung isasakdan nila ang babae, paano na si Jongjin? Na sinabing ang ina ang kanyang kahinaan, at gusto lang niyang maging masaya ito, humihingi ng tawad sa ina. Tahimik lang ang ina, pinatay ang tawag, kaya't natulala si Wonju, pero may kutob na lumingon siya at nakitang nakatayo na roon si Jongjin na narinig ang usapan. Lumuluha ang mga mata ni Jongjin sa sinseridad ng minamahal, tahimik na umupo sa tabi ni Wonju, napansin ang kanyang pag-aalala, at mahinahong sinabi na alam na niya ang lahat. At nahanap na ang testamento ng ama niya para maibalik ang bahay sa pamilya nito, hinintay na huwag mag-alala para sa kanya at tanggapin ang alok, dahil masaya lang siya kapag masaya si Wonju. Hindi na tumanggi si Wonju, kinuha ang testamento, at pag-uwi, ibinigay ito kay Hisong, na maingat na binasa ang bawat linya na iniwan ng ama, na nagsasabing ang ari-arian ni Sim Chonmin ay ililipat kay Sim Hisong, na may karapatang kuo ng iba pang magkakapatid. Tinitigan ni Hisong ang papel, mabigat ang loob at umiyak ng todo, na narinig sa buong bahay, nakakaantig kina Junjun at Jiguo. Pagkatapos umiyak, tapat na nagkwento si Hisong kay Wonju na hindi siya umiyak sa galit, kundi dahil plano niyang iwan ang ama kapag tumanda, at malamig na mamuhay kung mawala ang lahat nito at bumalik sa pamilya. Tinanong niya si Wonju tungkol sa susunod na plano, pero hindi rin alam ng kapatid. Kinabukasan, pumunta sina Wonju, Hisong, at Junjun sa abogado para magpakonsulta. Nagulat ang abogado dahil gusto lang ng pamilya ng civil case o maayos na pag-areglo, kahit malinaw na kaso ng pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian na maaaring isakdal ng kriminal. Kaya't sinabing isaalang-alang ang kriminal na kaso para mabilis na maibalik ang ari-arian. Habang nag-iisip si Wonju, nakatanggap siya ng text mula kay Jongjin na gustong makipagkita ngayong gabi. Pumayag si Wonju at nagkwento kay Hisong na makikipagkita siya kay Jongjin para hingin ang tulong nito na kumbinsihin ang ina na ibalik ang bahay ng mapayapa, at kung hindi, saka sila magsasakdal. Sumang-ayon si Hisong. Dinala ni Jongjin ang basket ng prutas sa bumili ng bahay ng ina, ipinaliwanag na may dispute ang bahay dahil sa mana at hinintay na maunawain ang pamilya at iurong ang pagbili.
Mabait ang bumili, sinabing hindi na kukunin ang bahay, ibalik lang ang orihinal na bayad at multa, at kung maibabalik ang pera sa loob ng buwan, kakanselahin ang kontrata na parang walang nangyari. Yumuko si Jongjin, nagpasalamat, at sinabing tatawag paghanda na ang pera, pagkatapos ay bumalik sa opisina. Nagpasya si Jongjin na ikwento ang lahat kay Direktor Sanwoo, na napabuntong hininga lang, sinabing parehong kawawa ang dalawa. Diretsyong sinabi ni Jongjin na magre-resign siya. Hinintay na tulungan siya ni Sanwoo sa severance pay at company shares sa loob ng buwan para maibalik ang pera sa bumili ng bahay. Walang choice si Sanwoo kundi pumayag. Habang bumibili ng gamit sina Junjun at Heesung, nagkwento si Junjun tungkol sa high school, na lagi silang sumasakay ng bus kasama si Wonju pero hindi nag-uusap, hanggang isang araw, pareho silang nahuli at sumakay sa iisang bus. At nang bumaba, nakita nila ang ilang kaklase na lihim na pumunta sa Obgyn Clinic. Akala niya kakalat ang balita, pero walang nagsabi sa kanila ni Wonju, at mula noon, naging magkaibigan sila dahil hinintay niya ang kabutihan ni Wonju. Nagtaka si Heesung kung bakit ito ikinuwento, at sinabi ni Junjun na para hindi siya mainggit kay Wonju, at kahapon, nang marinig ang pag-iyak niya, gusto niyang yakapin siya, nag-alala siya buong gabi at hindi nakatulog. Naluha si Heesung, at kinuha ni Junjun ang pagkakataong hawakan ang kamay niya, nagkatitigan sila ng nahihiya, hinintay ang mga kamay, at umuwi ng magkasama. Sa isang maliit na bar, hinintay ni Wonju kay Jongjin na kumbinsihin ang ina na ayusin ang isyu ng bahay. Sumagot si Jongjin ng tapat na susubukan niyang kumbinsihin ang ina, pero kung tumanggi ito, sundin ang abogado. Sinisi ni Wonju ang sarili sa dating kamangmangan, na kung sinabi niya ang lahat sa simula, hindi magkakagulo, pero inaliw ni Jongjin na baka iba ang nangyari, pero pareho pa rin ang resulta, dahil sigurado siyang maghahanap siya ng paraan para makipag-usap kay Wonju. Si Hija, bumalik sa ninakaw na bahay, at habang kalmado, may kumatok, ang ina ni Wonju, na dumating para mag-usap. Bago buksan ang pinto, nagmadaling mag-ayos si Hija para panatilihin ang imahe bilang kabit. Nang mag-usap, sinimulan ng ina ni Wonju ang tungkol sa kasintahan ni Hija, na humingi ng 30 milyon won para tulungan siyang kasuhan si Hija. At dahil dito, nalaman niya kung anong klaseng lalaki ang kinakasama ni Hija, na nagpapakita na hindi rin madali ang buhay ng dating asawa niya sa tabi niya, siguro isang impyerno, at ang tanging ipinagmamalaki ni Hija ay ang mabuting anak, na siguradong nahirapan mag-isa, kaya't dapat siyang magpasalamat dito, dahil kung wala ito, hindi siya basta palalampasin, kaya't isuko na ang bahay, at hindi siya isasakdal kriminal, ito na ang huling pagkakataon. Tumanggi si Hija, sinisigawan ang ina ni Wonju, tanong kung sino ito para maawa sa anak niya, na wala namang dahilan para kaawaan, at umalis agad. Paglabas, aksidenteng nakasalubong niya si Jongjin, na magalang na bumati, humingi ng tawad para sa ina, at tumawag ng taxi para sa ina ni Wonju. Biglang tumawag ang pulisya kay Hija, dahil ang kasintahan niya ay nagbigay ng testimonya at isinuko ang recording sa pulis. Kaya tinawagan ng pulisya si Hija, hinintay siyang pumunta sa presinto para makipagtulungan sa investigasyon. Pagka-uwi ng ina ni Wonju, agad siyang nag-ayos ng pagpupulong ng pamilya, sinabing ayaw niyang magdemanda at makita ang mga anak sa korte, na mas mabigat pa sa sakit ng pagtataksil ng ama nila. Si Hija, wala nang mapuntahan, pumunta sa bahay ng anak at umiyak, sinabing gusto rin niyang mamuhay ng maayos, pero masyado siyang nalunod sa ganoong buhay para magsimulang muli. Tahimik si Jongjin, inaliw ang ina na hindi pa huli para magsimula ng bagong buhay. Nagpasalamat at humingi ng tawad ang ina. Inimbitahan ni Direktor Sanwoo si Minson na magtrabaho sa KID, nakita ang talento nito sa eksibisyon ng sining, naniniwalang magiging mahalagang asset ito. Nag-isip si Minson, sinabing pag-iisipan niya na ikinalungkot ni Sanwoo na naramdaman na hindi nababalik si Jongjin na isang buwan lang nagbakasyon pero parang isang taon na, marahil dahil wala na siyang kalarong golf. Ngumiti si Minson, tinanong kung bakit mabait sa kanya si Sanwoo kahit alam nitong masama siya. Diretsyong sinabi ni Sanwoo na hindi siya masama, nagbalik siya ng may pagsisisi at dahil doon, gusto niyang tratuhin siya ng maayos. Nagkwentuhan si Jongjin kay Jigo, gusto siyang bigyan ng magandang gitara. Tumanggi si Jigo, pero hindi nakatiis, nangakong mag-ensayo ng mabuti at gagamitin ang gitara sa concert. Hinintay na huwag magpalit ng numero para makapagpadala ng New Year greetings taon-taon. Tumigil si Jongjin sa harap ng flower shop dahil inimbitahan siya ng ina ni Wonju para maghapunan, na mukhang nag-aalala kay Jongjin, sinabing sabihin lang kung anong gustong kainin dahil nakokonsensya at nagpapasalamat siya rito.
Tahimik na kinain ni Jongjin ang masarap na hapunan, at pagkatapos, nagkita ulit sina Jongjin at Wonju, pero naging awkward ang atmosfera. Sinabi ni Jongjin na magre-resign siya at magpapahinga, habang malungkot na sinabi ni Wonju na kailangan niya ng oras bago magpaalam. Hindi ngumiti si Jongjin kay Emreth Hija nang iwasto siya ng kasintahan na humingi ng sulat ng pagpapawalang sala mula sa pamilya ni Wonju. Alam na imposible, nagpunta si Emreth Hija sa tiyahin ng pamilya ni Wonju para humingi ng contact number. Si Sanwo, nainis sa plano ni Jongjin na tapusin ang kontrata, sinabing magbakasyon lang ito, tatawagan niya ito ng ulat sa kumpanya hanggang sa mapagod ang tainga nito, para mabilis itong makabalik, at pananatilihin ang opisina at nami-plate nito, laging bukas ang kumpanya para sa kanya. Lihim na nag-ayos ang mga empleyado ng party para sa chairman, hindi tinawag na farewell kundi pagdiriwang ng pagiging malaya niya, na ikinatuwa ni Jongjin, nagpasalamat sa lahat ng kasama niya. Si Emreth Hija, matyagang nakatayo sa salon ng tiyahin ng pamilya ni Wonju ng 3 araw, kaya't napilitang tinawagan si Wonju, na nagpa siya pa ring makipagkita sa babae. Tinitigan siya ni Emreth Hija ng matagal bago napansin na si Wonju ang dating nasa ilalim ni Jongjin, at minsan pang nagsuot ng sexy sa libing para magkagulo, na ikinagulat ni Emreth Hija, na nagtatagpi-tagpi ng mga pangyayari at naintindihan ang lahat. Sumigaw siya ng mga panlalait, pero mahinahon lang si Wonju, sinabing ipapadala niya ang sulat ng pagpapawalang sala sa email, at wala ng utang sa isa't isa, ititigil na rin niya ang galit, at taos pusong hinintay na maging maayos ang buhay ni Hija. Nahiya si Hija at umalis agad. Pagdating sa bahay ni Jongjin, tinanong niya ang anak kung mahal nito si Wonju, at ang tango nito ay nagpaliwanag sa lahat, kaya't umiyak siya, naawa sa batang anak. Gabing iyon, tinawagan ni Wonju si Jongjin, sinabing gusto niyang sumama bukas sa camping site na nabanggit niya. Kinabukasan, sa magandang tanawin ng camping site, naglakad sina Wonju at Jongjin, nagpasya si Wonju na ito ang huling gagawin nila bago maghiwalay, ayaw niyang umiyak sa pagpapaalam. Taos pusong nagpasalamat si Jongjin sa pag-ibig ni Wonju, na mas malaki kaysa sa sakit na dulot nito, nangakong hindi siya magpapakabiter, kundi mamumuhay ng masaya at makulay. Sa huli, nagkayakapan sila ng mahigpit, pero hindi nila nasabi ang huling paalam. 1 taon pagkatapos, sina Hisung at Junjun ay magkasintahan na, lalong tumitindi ang pagmamahalan, nag-uusap na tungkol sa kasal at pagsasama sa isang bahay. Si Minson ay naging bahagi ng pamilya ng Befer, naunawaan ang damdamin ni Sanwoo, pero hindi niya ito kinokontra, masaya sa pagkakaibigang lampas sa pag-ibig. Binago ni Wonju ang bahay nila, ginawang mas mainit gamit ang mga larawan ng pamilya, habang si Jigo ay nagtatrabaho sa kumpanyang gumagawa ng partition para sa mga eksibisyon, at kahit wala na sa Befer, maayos pa rin ang ugnayan niya sa mga katrabaho. Pero walang nakakaalam kung nasaan si Jongjin, kahit si Jigo, hindi alam kung maayos ba siya, dahil tuwing dumadaan si Wonju sa mga pamilyar na lugar, bumibagal ang lakad niya, umaasang makikita ang minamahal, pero hindi niya ito nakita. Si Jongjin naman ay naglalakbay sa mundo, umuupa ng mobile van, bumibisita sa mga bagong lugar, tinutupad ang mga pangarap na tanawin. Ngayon, bumalik siya sa Seoul para makipagkita sa isang dating kaibigan, na napansing ang dating boring na Jongjin ay marunong na magbiro, masayahin at puno ng buhay. Gabing iyon, nagkwentuhan sina Hisung at Wonju, sinabi ng ate na ipapadala ng ina ang pagkain kay Jongjin kahit kailan niya gusto, at kung iyon ang pasya ng ina para kay Wonju, iyon din ang desisyon niya, kaya't wala nang makakapigil sa kanila. Narinig ito ni Jigo, mabilis na nag-text kay Jongjin tungkol sa nalalapit niyang performance, inimbita siyang dumalo, at kinabukasan, parehong imbitasyon ang ipinadala kay Wonju, na may mensaheng 55 paghahati 1-0 lang ang sansang dumalo si Jongjin, pero kailangang pumunta si Wonju. Dumating nga si Jongjin sa venue, pero nang makitang hindi pa umakyat si Jigo sa stage, mabilis siyang umalis, at hindi nagtagal, sumalang na si Jigo sa entablado. Sa tamang sandali, dumating si Wonju, nakatayo sa isang sulok, maingat na nakikinig sa pagkanta ng kapatid. Hindi napapansin na si Jongjin ay nakatayo sa tabi, ay hawak na sariwang bulaklak. Nang aksidenteng lumingon si Wonju, sa gitna ng karamihan, nagkatinginan sila, at sabay nang ngumiti ng maluwag, ang mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. Dito natapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pindutin ang like at subscribe para suportahan kami. Magkita tayo ulit sa ibang video.